Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1431 Isang guro at isang lingkod. 1431. Tahimik na tinitigan ni Tuan Chuan si Yefan, naghintay ng ilang sandali, at pagkatapos ay nagtanong, babalik ka ba sa bahay ni Uncle? Oo, lumipat sa bahay ni Uncle, gusto mo? Tanong ulit ni Yefan. May pagtingin sa malalaking mata ni Tuan Chuan, at nagtanong siya, kung gayon. Maaari bang maging ama ni Tuan Tuan si Uncle Yefan? Dito. Sandali, hindi lang si Yefan ang natigilan, ngunit ang mga babae sa tabi niya ay napatingin din dito ng may pagtataka. Sa isang grupo. Walang nag-isip na si Tuan Chuan ang nagkusa na gusto niyang maging ama si Yefan. Alam mo, noong nakaraan, si Tuan Chuan ay parang hindi gustong makita si Yefan, at mahilig makipaglaro sa mga babae. Ano sila? Palagi kong pinapantasya ang pagkakaroon ng magulang na magpoprotekta sa kanya at magkaroon ng magulang na maaasahan. Ang biglaang paglitaw ni Yefan at malakas na pagganap ay nagpasaya kay Tuan Chuan. Ganito dapat ang hitsura ng ama sa panaginip ni Tuan Chuan. Nang makitang hindi nagsasalita si Yefan, Tuan Tuan. Nakaramdam ng kirot si Yefan sa kanyang puso, at nagmamadaling sinabi, oo. Tuan Tuan, gusto mo ba talagang maging anak ko? Tuan Tuan agad niyang niyakap ang leeg ni Yefan, sa tingin ko. Matapos makuha ni Yefan ang kumpirmadong sagot, ngumiti siya ng maluwag, hinawakan ang noo ng bata, at kinurot ang matambok at malambot na mukha nito, okay, then you will it's my daughter, and I'm your dad. Tuan Chuan. Masayang tumango, niyakap ang leeg ni Yefan, at hinalikan ang mukha ni Yefan, tatay. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng anak na babae, ngunit kahit papaano sa sandaling ito, hindi masasabi ang kanyang kagalakan. Bahagyang hindi napigilan ng mga babae sa gilid ang tumawa, sa pagtitig sa itsura ng lalaki, tila mabilis itong pumasok sa papel ng isang ama. Pinalakpakan ni Tuan Tuan ang kanyang maliit na mga kamay sa kanyang sarili, ang galing. Sa wakas ay may ama na si Tuan Tuan. Hindi na anak si Tuan Tuan na walang ama. Hehe. Tuan Tuan, halika rito, tawagin mo akong ina. Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Su Qingzhou. Bakit ang mga lalaki ay nag-aalaga sa kanilang sariling mga anak na babae at hindi nila ito pinapansin? Tuan Chuan ay medyo nalilito, at tumingin kay Su Qingzhou, bakit? Ang magandang nakatatandang kapatid na babae ay ang nakatatandang kapatid na babae. Anong ate? Ako ang asawa ng iyong ama, kailangan mo akong tawaging ina sa hinaharap. Ako ay isang DNA relasyon ng magulang anak sa iyo, malamang na ipinanganak ka sa akin. Su Qingzhou sumilit, hindi alintana kung marinig ito ng bata o hindi. Intindihin. Tuan Chuan ay medyo nalilito, tumingin kay Yefan, at pagkatapos ay tumingin sa mga babae sa likod ni Chu Yunyao, na parang sinusuri ang relasyon ng kanyang ama at ng mga babaeng ito. Asawa, parang ayaw ni Tuan Chuan na maging ina kanya, nagmamadaling sabi ni Yefan. Su. Malamig na tinitigan siya ni Qingzhou, at pagkatapos ay tumingin kay Tuan Tuan ng may pag-aalala, paano ito? Tuan Tuan, binilhan kita ng maraming masarap at masasayang pagkain, hindi mo ba ako gusto? Tuan Tuan deep mouth, ngunit, paano magiging ina ang isang magandang kapatid sa murang edad? Sa isang punto, ang mga babae ay umikot ang kanilang mga mata. Ang babaeng ito ay masyadong magaling magsalita at masunurin. Sinong babae ang hindi magugustuhan ng ganitong uri ng dahilan para hindi makilala ang kanyang ina? After Su. Saglit na natigilan si Qingzhou, kinagat niya ang kanyang mga labi at masayang ngumiti, little slick, napakatamis ng bibig mo. Di bale, kaya kung maging nanay mo kapag bata pa ako. Tumingin kay Yefan, nang makitang tumatango ang lalaki, iniunat niya ang kanyang kamay kay Su Qingzhou, Nay! Su! Kinuha ni Qingzhou ang bata at hinalikan ito sa ulo ng ilang beses, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Sa kakaibang pakiramdam ng init, tinitingnan ang mabilog na mukha ni Tuan Tuan, malabo niyang nakikita ang sarili bilang isang bata. Hihi, magkakaroon ng mga magulang si Tuan Tuan sa hinaharap. Ang galing! Binalot ni Tuan Chuan si Su na parang octopus. Tumanggi si Qingzhou na bumaba. Sa puntong ito, pagkatapos na maiuwi si Tuan Chuan, mayroon na lamang ilang pangunahing pamamaraan ng pag-aampon na dapat gawin. Ngunit para sa maliit na bagay na ito, direktang hiniling ni Su Qingzhou sa abogado na hawakan ito ng mabilis, at inilipat si Tuan Chuan sa kanyang sariling rehistrasyon ng sambahayan, na nagnanais na makahanap ng magandang kindergarten sa malapit upang si Tuan Tuan ay makapag-aral. Ang ilan sa mga damit at pang-araw-araw na pangangailangan ni Tuan Tuan ay nasa welfare home. Bagamat lahat sila ay walang kwentang bagay, ganap na mabibili ni Su Qingzhou ang mga ito para sa mga bata, ngunit pinilit pa rin ni Tuan Tuan na bumalik para kunin ang mga ito. Lumalabas na nag-aatubili si Tuan Chuan na ibigay sa kanya ang chinchilla pillow na ibinigay sa kanya ni Su Qingzhou. Naalala pa ni Yefan na nang makita niyang umiiyak si Tuan Chuan isang batang lalaki na sinusubukang makipagkumpetensya sa kanya para sa unan na ito. Su. Natural na tuwang-tuwa si Qingzhou nang makita niyang labis na pinahahalagahan ng bata ang mga bagay na ibinigay niya sa kanya.
Sa pagbabalik, pagkaraan sa shopping mall, pumunta siya para bumili ng maraming plush toys para kay Tuan Chun. Biglang may isang bata sa pamilya, na natural na isang masayang kaganapan para sa mga matatanda sa pamilya. Nang marinig na si Tuan Chun ay talagang may relasyon sa magulang anak kay Su Qingzhou, natigilan sina Zhou Xinjiang at Tita Jiang. Bagamat hindi nila ito naiintindihan, tiyak na binigyan nila ito ng malaking kahalagahan. Sa gabi, ayaw ni Ye Fan na mamili kasama ang ilang babae, kaya dinala niya si Tuan Tuan sa open-air swimming pool sa bahay at tinuruan si Tuan Tuan kung paano lumangoy. Ito ang unang pagkakataon na Tuan Chun as 4. Kung paano siya tinuruan ni Ye Fan kung paano lumangoy, nang lumutang siya sa ibabaw, pumasok lang siya gamit ang isang tenga at lumabas kasama ang isa. Sa sandaling nagsimula siyang maglaro, nakalimutan niya ang lahat. Oo. Ilang saglit din ay natahimik si Fan, parang skill talaga ang pagtuturo sa mga bata. Pagkatapos maglaro ng tubig, tumakbo ulit siya kay Ye Fan, nakayapak, pinulot ang pinutol na prutas sa mangkok ng prutas, at masayang kinain ito. Sa pagtingin sa mabilog na tiyan ng bata, hindi maiwasan ni Ye Fan na mag-alala kung magkakaroon ba siya ng labis na katabaan sa hinaharap, ngunit pagkatapos na isipin na maaari niya itong turuan na magsanay, mas nakaramdam siya ng kagaanan. Sa oras na ito, isang figurang pula ang lumitaw sa tabi ng pool, ito ay si Xiao Ziner. Nang makita ang babae, ngumiti si Ye Fan nang humihingi ng tawad, paumanhin, Ziner, dapat sana ay dinala kita upang magsaya at magpahinga, ngunit hindi ko inaasahan ang maraming bagay na mangyayari. Kung nanatili ka sa bahay ko ng 2 araw, bukas at kinabukasan, sasamahan ulit kita. Hindi, ang nakikita ko kayo ni Tuan Chun na ganito ay mas nagiging komportable ako, narito ako para magpaalam sa iyo, sabi ni Xiao Ziner. Yeah. Nagulat ang Fan, ano ang ibig mong sabihin? Xiao. Ang mga mata ni Ziner ay kumislap sa init, at sinabi niya, naaalala ko. Maraming bagay na ginugol ko kasama ang aking ama noong bata pa ako. Ito. Sa pagkakataong iyon, masyado akong makasarili, sa katunayan, ang napagdaanan ng mga matatanda ay higit pa sa dapat kong tiisin. Naaalala ko lang ang kanilang kasamaan, ngunit nakalimutan ko ang kanilang kabutihan sa akin, yeah. Natahimik sandali si Fan, at pagkatapos ay sinabing may emosyon, oo. Ang iyong ama, kung tutusin, hindi ka iniwan. Tumingin si Xiao Ziner kay Ye Fan na may kumikislap na mga mata, nasusuklam ka pa rin kay Ye Longyuan. Haha, anong galit? Ayaw niyang may kinalaman sa akin, kaya natural na hindi ko sasayangin ang puso ko sa pagkamuhi sa kanya, kaputan ang ganitong uri ng negativity. Maliban sa sakta ng iyong sarili, ano ang silbi ng emosyon? Umiling si Ye Fan. Sinabi ni Xiao Ziner, bagaman wala akong gaanong pakikipag-ugnayan kay General Ye Longyuan, sa aking impresyon, hindi bababa sa hindi siya isang malamig na dugo at walang awa na tao. Marahil ay mayroon din siyang mga paghihirap. Hindi mo dapat masyadong kunin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos magsalita, lumapit si Xiao Ziner sa Tuan Chun, yumuko at hinawakan ang mukha ng batang babae, Tuan Chun, ate, palm. Nag-aatubili si Tuan Chun na pumitas ng kapirasong langka at iniabot kay Xiao Ziner, kumain ka ng prutas ate. Xiao. Kinuha ito ni Ziner, inilagay sa kanyang bibig, kumaway kay Ye Fan, lumipad at umalis. Oo. Tumingin si Fan sa direksyon kung saan aalis si Xiao Ziner, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Nang bumalik ang babae, karamihan ay para maghanda para sa clan meeting. Hindi ko alam kung gaganapin talaga ang meeting, at ang labanan sa pagitan ng mga clan ay parang. Wala talagang pakialam si Ye Fan kung ano ang huling resulta ng clan meeting. Ang inaalala niya ay kung nasa panganib sina Ling Yue, Du Yuner, at Xiao Ziner. Sa pag-iisip kay Ling Yue, hindi maiwasan ni Ye Fan na isipin ang mga tao ni Ye, ngayon lang din naramdaman ni Xiao Ziner si Ye Fan ng kaunti. Tumingin si Ye Fan sa grupo sa paligid niya at gustong ibigay sa kanya ang lahat ng magagandang bagay, ngunit hindi niya maiwasang magtaka, kung may ama, maaari ba siyang maging walang awa at huwag pansinin ang kanyang mga anak? Hindi ko. Kunlun, oo. Ang paglapit ng clan meeting ay nagpabigat sa ulap sa ulo ni Ye, at ang buong clan ay puno ng kadiliman at kadiliman. At, sa magulong sandaling ito, 2 lalaki ang biglang sumulpot sa harap ng gate ni Ye. Ang dalawa ay mukhang isang Panginoon at isang alipin. Ang Panginoon ay may mahabang maitim na pulang buhok, isang masamang mukha, at isang itim na pulang gown. Ang katabi niyang katulong ay wala pang 1.6 metro ang taas, nakasuot ng simpleng itim na suit at pantalon, nakasuot ng salaming pang-araw, at ang kanyang buhok ay nakatayong matangkad. Isang lingkod ng pamilya ni Ye na noon. Master Feng. 1432. Hindi pinansin ni Ye Feng, pumasok siya sa pintuan ng pamilya ni Ye, at ang katulong sa likod niya ay mayabang at sumunod na mabuti. Ang biglaang ngayon. Si Ye Feng ay may mahabang maitim na pulang buhok, isang makamulto na ugali, at isang pares ng mga mata na parang 1,000 taong gulang na lawa, na malayo sa pinakamatandang young master na naaalala nila. Kailan? Naglakad si Ye Feng papunta sa Central Hall, sunod-sunod na lumabas sina Ye Longteng, Ye Chunhua at iba pa. Marami. Ng mga matatanda at tagapaglingkod ni Ye ay mabilis na nagtipon sa bulwagan. Fenger.
Nagulat si Ye Longteng at nataranta nang makita ang hitsura ng kanyang pamangkin, medyo natakot siyang pumunta sa harapan. Nakasimangot. Talagang naramdaman niya ang isang malakas na pamimilit, na nagparamdam sa kanya ng kaunting pangamba sa kanyang banal na kaliwanagan. Long time no see, second uncle, ipinakita ni Ye Feng ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang tono ay napakabait. Fenger ka talaga. Fenger. Paano naging pareho kayong tao? Hindi maipaliwanag na tanong ni Ye Longteng. Nakangiting tanong ni Ye Feng, bakit, hindi mo na ako kilala? Oh, hindi totoo yan. Parang ang dami mo nang naranasan. Pumikit si Ye Chunhua at sinabing, Fenger, ako si Ye Chunhua. Hindi pa kita nakikita noon, ngunit dapat ay narinig mo ako. Alam ko, Ancestor Chunhua, napakasaya kong makitang nasa mabuting kalusugan ka pa. Kung tutuusin, kailangan ng pamilyang Ye ng taong tatayo ngayon, nakangiting sabi ni Ye Feng. Ye Chunhua. Matigas na sinabi, narinig ko na hiniling sa iyo ng Diyos ng digmaan na magsanay, at pagkatapos ay nawala ka. Mukhang, sa pagkakataong ito ay may natutunan ka na. Maliliit na mga tagumpay, walang dapat pag-usapan, ngunit narinig ko sa labas na umalis si Lolo, ang iyong angkan ay nasa panganib, at ang mga ugat ng dragon ay malapit ng mahulog sa ilalim ng jurisdiction ng ibang mga angkan. Tumakbo lang ako pabalik at gusto kong gawin ang aking bahagi para sa pamilyang Ye bilang isang inapo ng pamilyang Ye, mapagpakumbabang sabi ni Ye Feng. Okay. Ngayon na ang oras para kumuha ng mga tao. Bilang isang inapo ng pangunahing linya ng ating pamilya Ye, kailangan mo talagang tumayo ng may boses. Sa kaibahan, ang iyong nakatatandang kapatid na si Ye Fan, sa kabila ng kanyang kakayahan, ay tumangging kilalanin ang kanyang mga ninuno at bumalik sa kanyang ninuno, na talagang nakakagigil. Napabuntong hininga si Ye Chunhua. Tumigil ka sa pagsasalita. Ayaw ni Kuya Feng. Ano ang sinasabi mo, Ye Fan? Sa harap ng kapatid kong si Feng, umutot siya. Ang dwarf na katulong sa tabi niya ay nagmura ng may panghahamak. Sumimangot si Ye Chunhua, sino ka? Ang buong pagmamalaking sinabi ng dwarf servant, ako ang numero 1 tapat na lingkod ni Brother Feng, at gayon din si Huang Xiang. Huang Xiang. Lahat ng tao sa nagkatinginan kayong pamilya at medyo naguguluhan. Bakit biglang nagkaroon ng extra dogleg servant si Ye Feng? Bahagyang nagbabala si Ye Feng, Huang Xiang, huwag kang masyadong bastos sa mga matatanda, at sinabi ko sa iyo ng ilang beses. Ikaw ay aking kapatid, hindi isang utusan. Ngumiti si Huang Xiang at sinabi, kapatid na Feng, ikaw ang sinasabi mo. Lahat sa pamilya Ye ay naliligaw, bakit sila nagkaroon ng isa pang kapatid? Hindi napigilan ni Ye Longteng na magtanong, Fenger, saan ka na napunta ng napakatagal? Anong nangyari? Pangalawang tiyuhin, hayaan mo na, ang mahalaga. Nakabalik na ako ngayon, at Asenso at Otres kasama ang pamilya nating Ye. Kapag ako, bata pa ako at ignorante, kinulang ako sa jiyutang na iyon at maraming pagkakamali. Pagbalik ko sa pagkakataong ito, babayaran ko ang nagawa ko at gagawin ko ang lahat para sa pamilya Ye. Taos-pusong sabi ni Ye Feng bagamat si Ye. Medyo may pag-aalinlangan si Longteng sa kanyang puso, ngunit natural din siyang umaasa na talagang magbabago ang isip ni Ye Feng at maging isang bagong tao. Dahil ayaw ni Ye Feng na banggitin pa ang tungkol sa nangyari noon, alam din niya na hindi makakatulong ang pagtatanong pa. Okay, Fenger, akalain mo, tito, masaya ako. Napangiti si Ye Longteng, nagpadala agad ako ng sulat sa nanay mo, nagtitimpi siya sa aming pamilya Ye dahil sa iyo nitong mga araw na ito. Hindi na bumalik. Nakangiting tumanggaw si Ye Feng, at nagtanong, ama ko, bakit hindi mo siya nakita? Nako, ang aking nakatatandang kapatid ay nagsasanay sa labas ng patio ng Longmai sa likod ng bundok. Ang tagal ko nang hindi bumababa. Sasama ako sa iyo upang makita siya. Dapat din siyang lubos na masiyahan na makakabalik ka sa kritikal na sandali na ito, sabi ni Ye Longteng. Tumanggaw si Ye Feng, at magkasamang pumunta ang dalawa sa likod ng bundok, habang si Huang Xiang ay sumunod na malapit sa likuran. Nagsasanay si tatay sa labas ng bakuran. Bakit ganito? Tanong ni Ye Feng kay Ye. Tumawa si Longteng at sinabing, syempre, dahil malapit ang lokasyon sa bakana ng ugat ng dragon, at maraming espiritual na enerhiya. Pangalawa, ito ang batang babae ni Yue sa bakuran. Natatakot si kuya na baka may makapasok. Nasa bakuran si Yue. Hindi kaya ipinasa ni Lolo kay Yue ang bakuran na iyon. Hindi inaasahang sinabi ni Ye Feng. Oo, hindi ko alam kung ano ang naisip ng tatay ko. Mukhang na-appreciate niya ang anak ni Yue. Sa katunayan, may kakaibang pamamaraan sa bakuran, kahit ang mga ninuno ng pamilya G ay hindi makakapasok. Nandyan si kuya. Panatilihin ito, sa palagay ko ay dapat niyang pag-asa na mapabuti ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, sabi ni Ye Longteng. Umiling si Ye Feng, bagaman totoo na ang espiritual na enerhiya ay sagana, ang paglilinang ay nakasalalay din sa kung gaano karami ang maaari nitong makuha at magamit. Kung ang kaharian ay hindi tumaas, ito ay magiging walang saysay. Haha, pagkasabi niyan, gusto talagang malaman ng tiyuhin ko, Fenger, anong pagkakataon ang nakuha mo sa pagkakataong ito? Sa hitsura mo, tila lumakas ang lakas mo. Nais ding malaman ni Ye Longteng.
Naubos na si Yefeng at sinabing, swerte lang, dapat kayanin ko ang clan meeting. Oh! Nabalitaan ko kamakailan na si Ji Hantian ng pamilya Ji ay naging napakalakas pagkatapos umalis ng iyong lolo. Zeng, mas mataas dapat ang talento niya kaysa sa iyo, kung may kukumpara mo sa kanya, magkakaroon ng drama, sabi ni Ye Longteng. Huwag. Naghihintay na may sasabihin si Yefeng, malungkot na sinabi ni Huang Xiang sa likuran, huwag mong sabihin. Hindi gusto ni Brother Feng. Paano magkakaroon ng henyo na mas malakas kaysa kay Brother Feng sa mundo? Anong bastard Ji Hantian, ay isang ibon sa harap ni Brother Feng. Hindi alam ni Ye Longteng kung tatawa o iiyak, at walang imik na sinabi, Fenger, saan ka nakakita ng ganoong lalaki na babalik? Medyo walang magawa si Ye Feng, ngumiti at sinabing, si Huang Xiang ang nakilala ko sa ibang bansa, siya ang pinakamahirap para sa akin. Siya ang aking mabuting kapatid. Pinuprotektahan niya lang ako. Si Huang Xiang ay nakinig mula sa likuran, ang kanyang mukha ay nagmamalaki at ang kanyang ulo ay nakataas. Nang makarating silang tatlo sa ilalim ng bangin, tumalon sina Ye Feng at Ye Longteng na may magaan na kapangyarihan. Sa gulat ni Ye Longteng, si Huang Xiang, na tila hindi nag-practice ng sinaunang martial arts, ay mabilis na tumalon gamit ang kanyang mga kamay at paa, na parabang siya ay napakahina. Bulger. Sa labas ng maliit na patio, sa isang asul na bato, isang lalaki ang nakaupo na nakakross ang paa. Ang kanyang buhok at balbas ay napakahaba, na may kaunting pagbabago, ito ay si Ye Longyuan. Sa tabi niya ay ang mahabang itim na kutsilyo, tahimik na ipinasok sa bato, kasama ang kanyang amo. Kuya, sino sa tingin mo ang bumalik? Sabi ni Ye Longteng sa mahinang boses. Ilang segundo, dahan-daang binuksan ni Ye Longyuan ang kanyang mga mata, at isang pares ng mga mata ang kumikislap ng maliwanag, tulad ng dalawang haligi ng gininto ang liwanag, na nagniningning kay Ye Feng. Kabanata 1433 ang unang hakbang. 1433 dito. Sandali, ang pamimilit na inilabas ni Ye Longyuan ay nagpatigil kay Ye Longteng at Ye Feng. Hanggang sa nagsalita si Ye Longyuan ay bumalik silang dalawa sa kanilang katinoan. Tila, marami kang naranasan, maingat na tiningnan ni Ye Longyuan ang kanyang anak. Ye Feng. Bahagyang tumango, pare, pagbalik ko sa pagkakataong ito, hindi na kita pababayaan. Anong klaseng magulang, anong klaseng anak, hindi ako nabigo sa iyo, dahil lahat ng ginagawa mo ay naiimpluwensyahan ng mga nagawa ko at nagawa ko. Kung ako ay nabigo, maaari lamang para sa sarili ko. Mahinang sabi ni Ye Longyuan. Ye Feng. Kinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, salamat ama sa iyong pagpaparaya. Ye Longteng, na nasa gilid. Baka nakarating ka na sa Lycan Realm. Umiling si Ye Longyuan. Saglit na nadismaya si Longteng, pero nakangiti pa ring sinabi, okay lang, hindi naman minamadali ang paglilinang, may oras pa tayo bago ang clan meeting. Narinig na si Ji Tianliu, ang ninuno ng pamilyang Ji, at si Ji Tianliu ng nakababatang henerasyon. Nakagawa si Hantian ng mahahalagang tagumpay. Kahit na ang pamilya Ji ay may ilang mga contradiction sa amin, sila ay kabilang sa Shenlong clan kung tutuusin. Sa mga kritikal na sandali, maaasahan pa rin sila. Hindi naman kasi nakabatay sa lakas ng isang tao ang clan assembly. Hanggat maaari tayong manatili sa loob ng mga patakaran, may pag-asa pa na panatilihin ang pangangalaga ng mga ugat ng dragon. Bahagyang ngumiti si Ye Longyuan, ikalawang anak, pinatay ng batang iyon si Ji Pangchun, ano ang sinabi ng pamilya Ji? Ang batang lalaki, sa pangungusap na ito ay natural na Ye Sail. Si Ye Feng sa gilid ay sumimangot din, medyo nagulat, pinatay ni Ye Fan si Ji Pangchun. Tumango si Ye Longteng na may mapait na ngiti, oo. Ang mabahong batang iyon, mahirap para sa angkan na hindi na bumalik, at sinira rin niya ang isa sa atin. Ang ninuno ng Dragon Realm na nagngangalang Yingying. Kahit na si Ji Pangchun mismo ay may masamang ugali at hindi marunong makibagay, isa pa rin siyang mahusay na henyo ng aking Shenlong clan. Gayunpaman, tila natatakot sa kanya ang pamilya Ji, hanggang ngayon ay wala pa silang pahayag, at malamang napuno sila ng galit. Humalaklak si Ye Longyuan at sinabing, pinatay ang aking ninuno, at hindi siya nang ahas na magsalita. Inaasahan mo pa ba na ang pamilya ni Ji ay makakagawa ng pagbabago sa pulong ng angkan? Nawala nang masabi si Ye Longteng, umiling at bumantong hininga, kawalan ko lang ito. Sa oras na ito, tumingin si Ye Feng sa bakuran na nakasara ang kahoy na pinto at sinabing, pare, gusto kong makita si Yue, pwede ba? Bahagyang sinabi ni Ye Longyuan, bakit mo ako tinatanong, kung gusto kanyang makita, natural na makikilala kanya. Tumango si Ye Feng, naglakad papunta sa pinto, at malakas na sinabi, Yue, dapat marinig mo ang boses ko, pwede ka bang lumabas? Makita ako. Natahimik sandali ang bakuran bago ang ingay ng pagbukas ng pinto. Kasunod ng magaan na yabag, naglakad ang babae sa pinto at binuksan ang pinto. Si Ling Yue, na nakasuot ng plain white long skirt, at si Qing Si Manman, ay may parehong ugali tulad ng dati. Pagdating sa pagiging isang malaking bituin, mayroong isang natatanging pagkakaiba. Hindi ito masasabing tumakas sa walang laman na pinto, ngunit ito rin ay misteryoso at ethereal, at ang isang pares ng mga mata ay parang 1,000 taong gulang na lawa, nakaakit-akit.
Tila hinugasan ng mga babae ang pangunguna at pumasok sa ibang larangan ng kagandahan. Oo. Matagal ding hindi nakita ni Longteng si Ling Yue, at nang makita niya ito, hindi niya maiwasang manatili sandali. Wala siyang magawa kundi magtaka kung anong uri ng kapangyarihan ng mahika ang mga sinaunang aklat na iniwan ng Diyos ng digmaan, na ginagawang tila mula sa loob palabas si Ling Yue. Paano kung muling ipanganak? Maging si Ye Longteng ay ganito, hindi banggitin si Ye Feng, na matagal nang hindi nakikita sa kanya. Ilang sandali pa ay halos hindi niya nakilala na ito pala ang dati niyang fiancé. Anong problema? Napakalmado ng tono ni Ling Yue, na parang walang kinalaman si Ye Feng sa kanya. Oo. Bumalik sa katinoan si Feng at sinabing, una sa lahat, gusto kong magsabi ng sorry, sa iyo, marami na akong nagawa sa iyo noon. Konting panahon na lang, walang pakialam na sabi ni Ling Yue. Yeah. Huminto sandali si Feng, pagkatapos ay idinagdag, kahit na maaari kang maging mapagbigay, ngunit nahihiya ako sa iyo sa huli. Hindi ko. Patawarin mo ako, sana lang para sa kapakanan ng dati nating pagsasama, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kung mababago ko ang isip ko at magsimula ng bagong buhay, maaari ko bang isipin ang pakasalan ako? Pagkatapos sabihin ito, parehong nagulat si Ye Longyuan at Ye Longteng kay Ye Feng. Walang sinuman. Naisip na hanggang ngayon, namimiss pa rin niya si Ling Yue. Sa kabaligtaran, si Ling Yue ay tila hindi masyadong nagulat, at tumingin kay Ye Feng nang may pag-iisip. Fenger, natatakot ako na ito ay hindi nararapat. Si Yue ang nobya ng panganay na apo ng aming pamilya Ye. Bago umalis ang iyong lolo, itinuring din niya ito bilang fiancé ni Ye Fan. Sabi ni Ye Longteng. Ye Feng. Hindi nagmamadaling sumagot, Tio, ngunit ang tanong ay, itinuturing ba talaga ni Ye Fan ang kanyang sarili na panganay na apo ng pamilya Ye? Gusto ba niyang bumalik at pakasalan si Yue? Si Yue ay nasa kanyang mga mata. Mahalaga ba ito? Kahit na hindi bumalik si Ye Fan, pagkatapos ng lahat, si Yue ay dumating sa aming pamilya Ye at nominal na kasintahan ni Ye Fan. Ito, bago. Maaaring makatapos si Ye Longteng sa pagsasalita, ang sumusunod na Huang Xiang ay hindi nasisiyahan at nagsabi, huwag mong sabihin. Hindi ito gusto ni Brother Feng. Lagi niyang binabanggit si Ye Fan, umutot siya sa harap ng ating kapatid na si Feng. Ang babaeng gusto ng kapatid kong si Feng ay maswerte sa babaeng iyon. Tumahimik ka. Business ang pinag-uusapan ng mga tito at pamangkin natin, paano mo naman masyado madaldal? Galit na sabi ni Ye Longteng. Inunat ni Ye Feng ang kanyang kamay at pinigilan si Huang Xiang na magpatuloy sa pagsasalita. Tumingin siya kay Ye Longyuan na may seryosong ekspresyon at sinabi, Ama, ano sa palagay mo? Umupo si Ye Longyuan sa asul na bato nang hindi gumagalaw at sinabing, ito ang negosyo ng iyong junior. Ayoko nang magtanong ng marami. Kuya, hey, nakita ni Ye Longteng na hindi siya pinigilan ng kanyang kapatid, kaya wala na siyang masabi pa. Ye Feng. Tumingin ng malalim kay Ling Yue, naghihintay ng sagot ng babae. Pagkaraan ng mahabang panahon, kinusot ni Ling Yue ang kanyang magagandang mata at sinabing, kung maaari mong pamunuan ng Shenlang clan sa clan meeting at panatilihin ang pagmamayari ng bakuran na ito, ipapangako ko sa iyo. Si Ye Longteng ay ganap na natigilan nang marinig niya ito. Hindi ko akalain na bibigyan talaga ni Ling Yue ng pagkakataon si Ye Feng. Naaalala ko pa na noong si Ling Yue ay nasa kabisera, halatang si Ye Fan ang nasa puso niya. Pwede. Baka talagang pinalamig ni Ye Fan ang puso ng babae, tuluyan na siyang sumuko. Ngumiti si Ye Feng nang may kumpiyansa, okay. Ito ay isang deal. Pagkatapos magsalita, nagpaalam si Ye Feng kay Ye Longyuan at dinala si Huang Xiang para lumipad pababa sa bangin. Hindi alam ni Ye Longteng kung ano ang sasabihin. Bagamat hindi niya akalain na magagawa ito ni Ye Feng, nanalo siya sa clan meeting sa isang iglap, ngunit ang bagay na ito mismo ay kabalbalan. Matanda na talaga ako, hindi ko maintindihan ang iniisip niyong mga kabataan. Umiling si Ye Longteng at bumantong hininga, at sumunod kay Ling Yue. Sa pintuan ng courtyard saglit, iniyuko niya ang kanyang ulo kay Ye Longyuan at binalak na isara ang pinto. Biglang nagtanong si Ye Longyuan, kailangan ba na umabot sa ganito? Huminto si Ling Yue, natahimik sandali, at sumagot, palaging may isang taong gagawa ng unang hakbang. Napabuntong hininga si Ye Longyuan. Nakapikit. Ang pinto. Kabanata 1434 na Butterfly Effect. 1434 sa nagyayelong bundok ng Hilagang Europa, sa loob ng palasyo ng Doomsday King. Sa napakalaking bulwagan ng mga bituin, sa Magic Circle, tahimik pa ring nakatayo si Elle. Tila palagi siyang binabangungot, ginagawa ang kanyang ekspresyon kung minsan ay masakit, kung minsan ay nahihirapan, kung minsan ay nagagalit. Tahimik na nakaupo ang propeta sa bowl ang kristal, tinitingnan ang batang babae sa porma sayon, ang kanyang kulubot na mukha ay kalmado. Bumukas ang pinto ng kalawakan, at lumabas ang figure ng Haring Dharma. Bumaba ang propeta mula sa bowl ang kristal at bumati ng may paggalang. Tila tatagalan para masakop niya ang kanyang puso, sabi ng kanyang kabanalan na may bahagyang panghihinayang. Ang propeta, Dharma King Doom. Ang orihinal na maputlang mukha ni Ayer ay may bakas ng namumula,
at tila mas nasa loob siya. Tulad ng inaasahan sa hari ng Dharma, maaari niyang baguhin ang liwanag ng berdeng larangan, ng natural na sistema at gamitin ito sa mga tao upang muling maglagay ng enerhiya, sabi ng propeta sa paghanga. Konting pakulo lang, kung hindi mo siya bibigyan ng sustansya, hindi na makakapit ang babaeng ito sa katawan niya maya-maya. Sinabi ng hari, at muling nagtanong, Yefeng, nakabalik na ba siya sa siya? Sumagot ang propeta, nakabalik na ako sa Shenlang. Naging maayos ang lahat. Napakahusay. Ang pinakamagandang bagay na ginawa ni Barbara sa kanyang buhay ay ang ibalik si Yefeng, at salamat kay Yehuya. Nalinangin ang napakahusay na inapo, nanunuyang sabi ng kanyang kabanalan. Ang propeta ay tumango, isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa kanyang lumang mukha, ngunit siya ay nag-alinlangan. Ang Dharma King ay lubos na nakaalam ng isang bagay, ano ang gusto mong sabihin? Ang propeta ay bumantong hininga at sinabi, aking Dharma King, marahil ito ay dahil siya ay talagang matanda at ang kanyang espiritu ay humihina. Sa mga araw na ito, hindi ko alam kung bakit. Ang aking Propecia magic ay nagiging mas malabo, at sa maraming lugar, wala akong makitang malinaw na direksyon. Siguro oras na para pumili ng isa sa mga apprentice ko para maghanda para pumalit sa akin. Natahimik ang kanyang kabanalan. Ay nagsabi, sa iyong mga alagad, mayroon pa bang mas mabuti kaysa sa iyo? Umiling ang propeta at nagsabi, sa kasalukuyan. Hindi pa ito lumilitaw. Pagkatapos ng lahat, ang Propecia Salamanca ay hindi mas malamang na mahulog sa mapait na dagat ng pagnanasa at mga demonyo kaysa sa iba pang mga spelling. Walang makakamit. Tagumpay sa paglilinang, kahit isang baguhan na may pambihirang talento. Ang aking dalawang disipulo ay talagang medyo wala pa sa gulang at hindi matatag. Oo, dahil dito, naghintay na kami. Sa loob ng daan-daang taon, sa kritikal na sandali na ito, higit na kailangan ng haring ito ang tulong ng matandang propeta. Ang Dharma King of Doom ay nagsabi, huwag pababayaan ang haring ito. Magalang na sumaludo ang propeta, dapat gawin ng matandang lalaki ang kanyang makakaya at gawin ang kanyang makakaya. Oo, tulungan ang hari ng Dharma na makumplito ang misyon na hinihiling ng mga Diyos. Tumango si Dharma King Doom, hindi maiiwasan ang katandaan, kailangan pang magpahinga ng propeta. Marahan na bumantong hininga si propeta at sinabing, kung problema talaga ng matanda, okay lang, natatakot ako. Hindi dahil hindi kayang gawin ng matanda ang sarili niya. Oh, para saan? Tanong ng hari. Kumunot ang noo ng propeta at sinabing, may isa pang sitwasyon na magpapahirap para sa mahika ng Propecia na may sigawan ng maayos sa mundong ito, iyon ay ang patuloy na pagtaas ng abnormal na mga numero. Anomalya. Maaaring random na baguhin ang kapalaran ng lahat ng bagay. Kung mas marami ang anomalya, mas magpapatuloy ang pagtaas ng butterfly effect, at ang diskarte sa paghula, ay magiging mas mahirap na maging tumpak. Natahimik sandali si Dharma King Doom, pagkatapos ay nagsabi, huwag kang masyadong mag-alala, maliban na lang kung may isa pang martial god, kung hindi. Gaano man karaming mga kakaibang numero, bakit ka matatakot? Hoa! Hi, si Yefan at Su Qingzhou ay may bihirang biyahe pa uwi, at hindi sila nagmamadaling umalis. Oo. Naranasan ni Fan ang mga kaganapan ng Zhou family at Xuanjian sect sa kabisera, at nadama na ang underground world sa Xia Kingdom ay unti-unting magiging magulo. Planong maupo at manood. B. Pagkatapos ng lahat, si Yefan ay mayroon pa ring maraming mga kamag-anak at mahahalagang tao sa bansang Xia, at kung ang lahat ay talagang susunod sa kagustuhan ng angkan, magiging mahirap kung gusto niyang kumuha ng ilang hakbangin sa hinaharap. Para sa halimbawa, sa pagkakataong ito ay nakilala at tinulungan niya si Mumumo, ngunit sa susunod, kapag wala siya, nasa panganib si Mumumo, ano ang dapat niyang gawin? Upang kontrolin ang ilan sa kanyang sariling mga interes, at siya nga pala, gusto niyang tulungan ang pangkalahatang publiko at mapanatili ang katatagan ng lipunan, nadama ni Yefan na kailangang hayaang bumalik si Ning Zimo at ang iba pang kababaihan na mahusay sa pamamahala sa underground gang sa Xia Country. Sa katunayan, ang mga batang babae sa isla ay umabot din sa isang bottleneck sa kanilang paglilinang. Oras na para bumalik, baguhin ang kapaligiran, at gumawa ng ibang bagay para mag-adjust. At karamihan sa mga gawain ni Su Qingzhou sa angkan ng Xuanming ay maaaring pangasiwaan ng malayuan, at ang babae ay abala pa rin ngayon, kailangan niyang gumawa ng sunod-sunod na mga bagay para sa kanyang anak na si Tuan Chuan, ngunit siya ay tamad na magmalasakit sa mga gawain ng angkan ng Xuanming, gayunpaman, sa angkan kapag mayroon ka ng mga patakaran, ikaw ay nasa tamang landas. Pagdating sa paaralan, ang pangalan ni Tuan Chuan ang naging heartknot ni Su Qingzhou. Asawa, hindi ba dapat bigyan ng malaking pangalan si Tuan Chuan? Hindi kami makakapunta sa kindergarten. Dapat siyang tawagin ng guro sa ganitong pangalan. Iminungkahi ni Su Qingzhou sa mesa sa madaling araw. Si Fan ay umiinom ng lugaw na dawa at nagtaka, hindi ba't magaling si Ye Tuan Chuan? Ang cute, nang kunin ni Pangulong Li si Tuan Chuan, nag-iwan siya ng sulat na may ganitong pangalan. Buti naman. Masarap maging nickname, pero masyadong perfunctory para maging malaking pangalan. Binigyan ni Su Qingzhou ng puting tingin ang lalaki. Ngumiti si Fan at sinabing, sa tingin ko, hindi na ito kasing ganda noon.
Mas magandang magkaroon ng pangalan na may personalidad. At saka, kung magkakaroon kami ng isa pang anak na babae sa hinaharap, maaari itong tawaging Yuan Yuan. Ang Dojili ay mas maligaya, at ang kahulugan ay napakaganda pa rin. Sa palagay ko ang nag-iwan ng tala sa simula, ay maaaring ikaw rin ang hinaharap, iyon ang dapat na ibig sabihin nito. Ako, hindi napigilan ni Su Qingzhou ang pag-ungol, basta hindi mo papangalanan ang dalawa mong anak na panda. Yeah. Hindi napigilan ni Fan ang magtanong, kung ganoon misis, ano sa tingin mo ang magandang pangalan? Su. Agad naging masigla si Qingzhou, naglabas ng libro, itinuro ang dalawang pangalan dito, at sinabing, hindi ako nag-practice buong gabi kagabi. Hinanap ko ito sa diksyonaryo, ano sa palagay mo? Sumulyap si Ye Fan sa kanya. Nabasa niya, Yeroxy. Ye Han yan. This. Ito ay masyadong hindi angkop para sa aming grupo, ang ugali ay hindi magkatugma, nakita mo ba ito mula sa isang nobela? Lumingon si Ye Fan sa gilid ang maliit na mataba na batang babae na may piniritong tinapay sa kaliwang kamay, piniritong masa na dumidikit sa kanyang kanang kamay, at may malangis na bibig na dumudurog sa kanyang bibig, ang ibig sabihin ay hindi na malinaw. Ano ba? Malilinang ang ugali. Gusto mo bang maging merienda palagi? Siya ang aming unang anak, at kailangan niyang maging isang kamangha-manghang babae. Hindi nasisiyahang sabi ni Su Qingzhou. Pinilit ni Fan ang kanyang dila, asawa, sa palagay ko. Ang mga magulang na gustong maging dragon ang kanilang mga anak na lalaki at maging mga phoenix ang kanilang mga anak na babae ay karaniwang hindi mga high achiever. Tulad natin, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at inumin sa ilang buhay, kaya bakit tayo magiging masyadong demanding kay tuan-tuan? Gao, let her go and be a foodie, wala namang masama doon. Oy, sumasang-ayon ako kay Ye Fan sa puntong ito, sa palagay ko ay medyo magaling na ang batang ito, ang gana sa pagkain, ang katawan, tama ba? Ang pangalang Tuan Chuan ay pinagpala na marinig ito, nakangiting sabi ni Zhou Xinjiang sa tabi niya. Lolo, bakit ka ganyan? Walang imak na sabi ni Su Qingzhou. Nakangiting sinabi ni Tita Jiang, huwag kang makipagtalo, hayaan mong si Tuan Chuan ang pumili ng mag-isa, at tanungin siya kung gusto niyang palitan ang kanyang pangalan. Su. Hindi napigilan ni Qingzhou na umasa sa kanyang anak, at nagmamadaling nilapitan at hinikayat, Tuan-tuan, ibibigay ito sa iyo ni nanay. Pumili ng maganda at makabuluhang pangalan, okay. Kumurap si Tuan Chuan at nagpout, ayaw palitan ni Tuan-tuan ang pangalan niya. Bakit? Malungkot na sabi ni Su Qingzhou. Agrabyado na sinabi ni Tuan Chuan, dahil sa pagpapalit ng pangalan, si Tuan Chuan ay hindi na Tuan-tuan. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Su Qingzhou na matigilan. Bagamat alam niyang literal lang ang ibig sabihin ni Tuan-tuan, hindi ito gaanong ibig sabihin, ngunit naisip pa rin niya ang maraming iba pang mga bagay. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, tingnan mo, tama ang bata, hayaan mo siya. Su. Nag-aatubili na itinapon ni Qingzhou ang libro at sinabi sa sarili, kalimutan mo na ito, paglaki ko, hihilingin kong palitan ang pangalan ko. Oo. Nagkibit-balikat si Fan at ibinuka ang kanyang mga kamay kay Zhou Xinjiang, Tita Jiang at iba pa, at lahat ay umiling at ngumiti. Habang nagsasaya ang pamilya, biglang may napansin si Ye Fan, tumingin. Sa labas ng pinto sa pagkalito, at bamulong sa kanyang puso, bakit nandito ang lalaking ito? Kabanata 1435 Lawless. 1435. Mr. Ye. Tulungan mo Mr. Ye. Isang malungkot na sigaw ang nagmula sa malayo, na ikinagulat ng lahat ng nasa silid. Agad na nakilala ni Su Qingzhou ang tao at sinabing kakaiba, Jiang Xiaobai. Paano siya makakarating? Oh, ano ang malaking bagay? Gaano kalala? Nagulat din si Tita Jiang. Oo. Umiling si Fan at bamantong hininga, binigyan ko lang siya ng 1,000,000, hayaan siyang maglaro sa kabundukan at tubig, at maranasan ang mundo. Napakagaling talaga ng taong grasa na ito. Ilang araw na lang. Hindi ko alam kung ano ang mali. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin itong alagaan ni Ye Fan. Paglakad niya papunta sa pinto, pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang matabang lalaki na may punit-punit na damit at bagbog ang mukha. Hindi lang iyon, napansin din ni Ye Fan na si Jiang Xiaobai ay talagang may ilang panloob na pinsala sa kanyang katawan. Mr. Ye, I was bullied. May papatay sa akin. Oo. Si Jiang Xiaobai ay labis na naagrabyado, sumugod siya at niyakap ang binti ni Ye Fan, umiiyak na parang bata. Lumubog ang mukha ni Ye Fan. Nangako siya na ipapadala ni Shushun si Ling Baiguang para alagaan ang taong grasa na si Jiang Xiaobai. Kahit mura at makulit ang lalaking ito, napakasimpleng tao pa rin. Oo. Inaasahan din ni Fan na balang araw ay magiging isang mahusay na eskrimedor si Jiang Xiaobai at tutulungan siya, kaya paulit-ulit niya itong tinuruan ng espada. Ngayon, may nambugbog kay Jiang Xiaobai ng labis na nagtamo pa siya ng internal injuries. Paano hindi magagalit si Ye Fan? Kung sakaling medyo matigas si Jiang Xiaobai, at kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan, kung mabagal siyang tumakbo, malamang ay patay na siya. Kung namatay ang taong matabang ito, hindi ba mahihiya si Ye Fan sa ipinagkatiwala sa kanya ni Ling Baiguang sa kanyang kamatayan? Ikinahihiya mo ba ang pangkat ng Susan na may kabaitan sa iyo?
Sa sandaling naisip niya ito, isang apoy ang sumabog sa puso ni Ye Fan, at mabilis niyang hinayla ang matabang lalaki at sinabing, "Bakit ka umiiyak, panganay? Nasaan ang mga table tasks na ibinigay ko sa iyo? Uminom ng isa at gamutin ang iyong mga sugat." Jiang. Lalong naagrabyado si Xiaobai, at umiyak, "Ang gamot sa pagtatanim na ibinigay mo ay ninakawan ng masamang tao na iyon." Ano? Hindi lamang si Ye Fan ang nagulat, ngunit si Su Qingzhou at ang iba pang lumabas sa likuran ay nagulat din. Laking gulat, sa sikat ng araw, may mga magnanakaw pa rin ngayong taon. Oo. Tatanungin sana ni Fan kung sino ang makakapagpahirap kay Jiang Xiaobai. Kung tutuusin, ang matino at perpektong paglilinang ng taong mataba na ito, kasama ng pagiging espada ni Susan, ay hindi niya kalaban. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Ye Fan na may mabilis na papalapit. Matapos ang ilang paghinga, lumitaw sa labas ng gate ang isang lalaking nakasuot ng puting sando na may maikling buhok at chewing gum, na mukhang mapang-uyam. Pagkaraan ng kaunti. Sa pagsisiyasat, nalaman ni Ye Fan na ang taong ito ay may pagtatanim ng Lycan entry, na talagang mas mataas kaysa sa kaharian ni Jiang Xiaobai, ngunit lohikal na pagsasalita, hindi sapat na talunin ang eskrimedor na si Jiang Xiaobai ng labis, parang wala siyang kapangyarihan na lumaban. "Humph, Fatty, gaano kalayo sa tingin mo ang tatakbo mo, at hindi ka makakatakbo sa ganoong kalayuan?" Naiinis na sabi ng lalaki. Si Jiang Xiaobai ay nagtago sa likod ni Ye Fan sa takot, at sinabi sa gulat, "Mr. Ye. Siya iyon." Ang maliit na puting mukha na ito ay napakasama. Napakasama. Sumimangot si Ye Fan, "Sino ka at bakit gusto mong saktan si Jiang Xiaobai?" Ang ngiting sabi ng lalaki, "Sino ka? Bakit, gusto mo bang protektahan ang taong matabang ito?" Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na ang taong ito ay medyo baliw, na parang wala siyang takot, walang natatakot. "Jiang Xiaobai, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari." Bagamat madaling makitungo si Ye Fan sa lalaking ito, balak pa rin niyang magtanong ng malinaw kay Jiang. Mukhang malungkot si Xiaobai at sinabing, "Hinihiling mo sa akin na mamili at maghanap ng inspirasyon. Gusto ko lang bisitahin ang mga paaralang nagsasanay sa espada sa iba't ibang lugar. Kaka-rating ko lang dito nang makita ko ang timeline ng Xuanjian sect sa Huahai. Matuto tayo sa isa't isa at tingnan natin kung paano ang kanilang pagiging espada." Kung nakipagkumpetensya lang ako sa ilan sa kanilang mga eskrimedor, sinabi ng taong ito na ako ay isang especially iyan ng pamilya Shenlang at gusto akong patayin, at uminom din siya ng pildoret sa aking bulsa. "Mr. Ye, saan sa mundo ang sinasabi mo? Kung may ganoong dahilan, hihilingin ko sa kanila na matuto ng espada, paano ko siya ma-provoke? Hindi siya mula sa Xuanjian sect. At bakit niya ininom lahat ng table tasks na binigay mo sa kanya?" Ang malamig na ngumuso ang lalaki at sinabing, "Ang mga tao mula sa pangkat ng Shushan ay ang mga tao ng angkan ng Shenlang, at ang mga tao ng angkan ng Shenlang ay mga kaaway natin. Halika sa Xuanjian sect upang makipagkumpetensya sa ganoong kritikal na oras. Sino ang maniniwala dito? Oo." Kinaikit ni Fan ang kanyang mga mata, inaalala ang katotohanan na ang Xuanjian sect ay samilong sa Xuanfeng clan, at nagtanong, "Miyembro ka ba ng Xuanfeng clan?" Tumawa ang lalaki at sinabing, "Ang Xuanfeng clan ay kaalyado natin, at ako ang elder ng Baize clan, Wei Jijia." Pakinggan ang ibig sabihin ng taong matabang ito, binigyan mo siya ng kanyang cultivation elixir. Kung ikaw ay may kaalaman, ibigay ang parehong mga halamang gamot at ang formula, kung hindi, huwag mong sisihin ang elder na ito sa pagiging malupit. Sa iyong paglilinang, hindi mo ako kalaban. Dahil hindi kailanman na-distract si Ye Fan na magsanay ng mga panloob na kasanayan, ang estado na nakikita niya ay tulad ng isang mandirigma sa larangan ng konsentrasyon. Nakita ni Wei Jijia ang cultivation is not high ni Ye Fan, syempre puno siya ng kumpiyansa at nadama na marami siyang kikitain ngayon. Lumingon si Ye Fan para tumingin. Su Qingzhou, at nakangiting sinabi, "Asawa. Tila ang maliliit na angkan na ito ay talagang mahigpit na kaalyado." Sa isang sekta ng Xuanjian, mayroong dalawang angkan, ang Xuanfeng clan at ang Baizi clan. Ang mga tao ay naghahalo dito. Su. Ang mukha ni Qingzhou ay natatakpan ng hamog na nagyelo, talagang imoral at walang batas ang maging napakagulo sa lungsod. Haha. Inangat ni Wei Jijia ang kanyang ulo at tumawa, "Lawless. Ang batas na ito ay kapaki-pakinabang lamang sa mga ordinaryong tao. Paanong pinamahalaan ng ating angkan ang mga batas ng lahat ng dinastiya?" Meron siya. Hindi pa tapos magsalita, pero biglang may narinig siyang boses sa likod niya, "What about the angkan? Kung walang birtud at walang pagpipigil, ano ang pinagkaiba ng tao at hayop, Wei?" Nang inag ang buong katawan ni Jijia at biglang lumingon, sa hindi makapaniwala, "Ikaw, paano mo siya?" Hindi man lang napansin na sumulpot si Ye Fan sa likod niya. Ang palad na ito ay kay Jiang Xiaobai. Hinampas siya ni Ye Fan sa kanyang dibdib, isang palad na tila maliit, ngunit pinalipad si Wei Jijia ng pabaligtad ng higit sa 10 metro. Gumulong si Wei Jijia at bumagsak sa lupa, tumalsik ng isang subaw ng dugo at nabali ang dalawang tadyang, ngunit mabilis siyang bumangon. "Matapos mong malaman iyon, pinili ang kamatayan. Naglakas loob kang atakihin ako." Ang kanyang. Ang mga mag-aaral ay naging kulay Snow White sa isang iglap na may kakaibang puting liwanag.
Ginoong Ye, mag-ingat ka. Napakasama ng mga mata niya. Sigaw ni Jiang Xiaobai. Hindi siya kailangan ni Ye Fan na paalalahanan siya, alam din niya na ang puting mag-aaral ng Baizhi clan ay ang bloodline talent ng ibang clan, at nakita niya ito mula sa impormasyong nakuha mula sa investigasyon ni Nagigo at Exi Lin Yuan. Oo. Hindi naman masyadong mabigat ang palad ni Fan kanina, gusto lang niyang subukan, paano gagamitin ang puting pupil na ito sa labanan. Kabanata 1436 na Clan Alliance. 1436. Agad na naglabas si Wei Jijia ng 8 willow leaf flying na kutsilyo sa kanyang baywang. Ang mga dulo ng lumilipad na kutsilyong ito ay nababalutan din ng napakanipis na mga sinulid na metal, na sapat na matalas upang gutiin ang katawan ng tao. Pumunta sa impyerno. Inihagis ni Wei Jijia ang 8 lumilipad na kutsilyo gamit ang 2 kamay, at ang 8 lumilipad na kutsilyo ay parang isang 8 puntong malamig na ilaw, na agad na pumapalibot kay Ye Fan. Hindi direktang ginamit ni Ye Fan ang kanyang sword intent para lumaban, at piniling umiwas at kumilos, sinusubukang iwasan ito. Gayunpaman, talagang kinaladkad ni Wei Jijia ang tilapon ng lumilipad na talim ng 1 segundo bago ito, at dumating sa gumagalaw na tilapon ni Ye Fan. Tama na, Bai Tung, na ang katangian ay marunong manghula. Sa pamamagitan ng pagsasanay, mahuhulaan ni Bai Tung ang susunod na galaw ng kalaban. Kung mas malakas ang lakas, mas malayo ang hula. Maaari itong maging. Sinabi na ito ay isang napakarog na talento sa bloodline, na nagpapahintulot sa mga tao ng Baizhi clan na samantalahin ang pagkakataon. Kahit na walang nakakasakit na epekto si Bai Tung, hindi bababa sa isang malaking lawak, ang Baizhi clan ay maaaring palaging manatiling walang talo laban sa parehong antas ng paghaharap. Siyempre, kung may malaking agwat sa lakas, isa pa ang sasabihin natin. Being prejudged, alam ni Ye Fan na hindi siya makakaiwas sa pagkakataong ito, kaya ang layunin ng kanyang espada na protektahan ang kanyang katawan ay bumangon, at diretsyo niyang binasag ang lahat ng 8 lumilipad na kutsilyo. Namutla si Wei Jijia. Gulat, namutla ang kanyang mukha, ito ay layunin ng espada. Matapos lamunin ng sword intent ang lumilipad na kutsilyo, naging metal fragment ito. Ang mga lumilipad na kutsilyo ay nawala, ang gravitational traction ay nawala, at gaano man katalim ang sinulid, ito ay magiging basura ng walang anumang pinsala. Oo. Inapakan ng Fan ang kanyang mga paa, at ang kanyang katawan ay biglang bumilis muli, umaakyat patungo kay Wei Jijia. Wei Jijia. Ang mga puting mag-aaral ay kumikislap ng puting liwanag, patuloy na hinuhulaan ang posisyon ni Ye Fan. Gayunpaman, agad siyang nawalan ng pag-asa. Umalis. Tama ba? Kaliwa, kanan, kaliwa, ito, oo. Napakabilis ng figure ni Fan kaya higit sa 100 after images ang lumitaw sa kanyang harapan, na nagpahula sa kanya, ngunit hindi makasabay ang kanyang katawan sa reaksyon. Kahit na alam niyang aatakihin siya ni Ye Fan sa susunod na sandali sa kaliwang bahagi, ngunit dahil sa bagal ng katawan, diretso lang siyang matamaan. Bang! Sinuntok ni Ye Fan si Wei Jijia. Hangin, pagkatapos ay tumalon, at sumipa ng 2 kamao at 3 sipa sa hangin. Ang huling sipa, direktang sinipa ni Ye Fan si Wei Jijia sa damuhan, at itinapon ito palabas. Isang hukay ng tao. Si Wei Jijia ay tumingala sa langit na hindi makapaniwala, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga buto, ang kanyang mga kamay at paa ay wala kahit saan. Isang martial artist na pumasok sa pinto. Mula sa alikabok ay talagang ginamit ni Ye Fan. Brutal na lakas at bilis, puwersahang talunin ang mga may kapansanan. Oo. Ipinatong ni Fan ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, iginalaw ang kanyang leeg, at bamulong sa kanyang sarili ng may kasiyahan, mas mabuting talunin ang mga tao ng ganoong kamao, ang layunin ng espada ay pumatay ng mga tao ng napakabilis. Nakinig si Wei Jijia sa puntong ito, malapit nang tumulo ang mga luha. Ang kanyang marangal na Baizhi Clan's Elder ay talagang ginagamit bilang sandbag para sa Sunday practice. Ngunit sa oras na ito, ang higit na nararamdaman niya ay matinding takot pa rin. Itong binata sa harap niya tao, sinong napakabanal. Paano ka magkakaroon ng ganoong kalikot na pisikal na kalidad? Ikaw, sino ka? Hindi ka ba natatakot na patayin ka ng aming angkan? Nagngagat ang ngipin ni Wei Jijia. Napabuntong hininga si Ye Fan at nanghihinayang sinabi, ito ang dahilan kung bakit galit ako sa mga tao mula sa iyong angkan. Bakit palagi mong iniisip na gusto mo ang buhay ng ibang tao sa halip na kunin ng iba ang buhay mo? Ang palaka sa ilalim ng balon, sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, binasag ni Ye Fan ang bungo ni Wei Jijia gamit ang isang paa at namatay sa lugar. Ang gate, nang makita ang pagbaril ni Ye Fan, ang kanyang malalaking mata ay puno ng kinang, ginagaya ang mga galaw ni Ye Fan, tumatalon doon. Nagpupumiglas, sinisipa ang kanyang maliliit na matabang binti, iwinawagayway ang kanyang mataba na mga braso, nagnanais na umakyat siya at bugbugin siya ng 2 beses. Nang makita ito ni Su Qingzhou, hinaplos niya ang kanyang noo at nakaramdam ng pananakit ng ulo. Sa ganitong kapaligiran ng pamilya, paano niya matuturuan ang kanyang anak na maging isang magalang na babae? Totoo ba na maaari ka lamang maging isang magiting na pangunahing tauhang babae? Huwag maging isang babaeng bully. Jiang.
Sabi ni Xiaobai na may halong paghanga, tulad ng inaasahan kay Mr. Ye. Muntik na akong mapatay ng kanyang lumilipad na kutsilyo. Itali mo ito sa isang salon. Napakadali mo siyang ibinigay. Oo. Binawi ni Fan ang pil na ninakaw mula kay Wei Jijia, pagkatapos ay itinapon ito kay Jiang Xiaobai, at walang magawa, kumain ako ng tableta. Bawiin ang gamot, hindi pa tapos ang negosyo ng Xuanjianzong. Nagtaka si Jiang Xiaobai nang marinig niya ito, Mr. Ye, balak mo bang pumunta sa Xuanjianzong? Nagsimula na ang pagnanakaw sa pintuan ng bahay ko sa sikat ng araw, akala mo hindi ko ito mapapansin. Ano, sabi ni Ye Fan na may malungkot na mukha. Bago ang kapanganakan ng angkan, ang mga sinaunang martial arts sects na ito ay maaaring napakababa, sa takot na magdulot ng kawalang kasiyahan sa mga matataas na opisyal ng bansa. Oo. Hindi alam ni Fan na si Xuanjianzong ay nasa Huahai, tanging sina Liu Yuanqing at Liu Yunfeng ay nasa Huahai University. Ngunit ngayon, ang mga lalaking ito ay mayroon ang suporta ng modelo, clan, at halatang wala silang pakialam sa pagpapakita ng kanilang sinaunang martial arts sa harap ng mga ordinaryong tao. Kung ito ay magpapatuloy, ang pagpatay sa mga tao sa kalye ay maaaring makita sa lahat ng dako. Ang resulta ng paglisan ng martial god ang mga matataas na opisyal ng bansa. Walang kinalaman sa angkan, at naramdaman ni Ye Fan na kung hindi siya makikialam, sa huli, kahit na sa mga taong nakapaligid sa kanya, ang kanyang buhay sa Xia Kingdom ay hindi matitiyak. Parang kung nagtungo si Tuan Chuan sa kindergarten, ano ang gagawin ng mga bata kung makasalubong nila ang ilang sinaunang mandirigma na nakikipaglaban sa publiko? Hindi interesado si Ye Fan na maging isang bayani na nagel iligtas sa bansa at sa mga tao. Gusto lang niyang masiguro na ang mga taong pinapahalagahan niya ay hindi masasaktan hanggat maaari. Jiang. Nabalitaan ni Xiaobai na babalik siya sa Xuanjian sect, at ang kanyang mukha ay medyo alanganin at nag-aatubili. Ano bang problema, ayaw mo akong dalhin doon? Ngumiti si Ye Fangxi at sinabi, maaaring may iba pang sekreto tungkol sa bagay na ito. Jiang. Awkward na ngumiti si Xiaobai, wala, magpapagaling muna ako sa injury. Matapos maghintay ng isang kapat ng isang oras, si Jiang Xiaobai ay hinarap lamang ang panloob na pinsala. Sinamantala rin ni Ye Fan ang oras na ito, ipinadala ni Ye Fan ang mga tao ni Buffalo upang linisin ang mga bangkay sa pinangyarihan, sirain ang mga bangkay at sirain ang mga bakas, at pamilyar sila sa daan. Pagkaraan. Si Ye Fan ay nagmaneho ng kotse mula sa garahe, sinundan ang direksyon na itinuro ni Jiang Xiaobai, at nagtungo sa isang gubat sa hilaga ng Huahai. Ito. Ang sakahan sa kagubatan ay hindi gaanong kapansin-pansin na hindi pa ito binigyang pansin ni Ye Fan noon, ngunit ngayon ay natuklasan niya na mayroong isang tuwid at maluwang na daanan na direktang patungo sa loob. Isang malaking batong tableta ang itinayo sa labas, na may kahangahangang nakasulat na 5 gininto ang karakter na rider ni Xuanjianzong. Ano ang mas obviously? Itinuring ni Xuanjianzong ang kanyang sarili bilang nakababatang kapatid ng alyansa ng angkan, at gusto niya ito. Ito ay hindi maliit na palabas, 8 pa ang nakatayo sa pintuan. Nakita ni Ye Fan na may 8 lalaki na nakasuot ng damit ng mga disipulo ng Xuanjian sect na nakatayo sa labas ng pinto. Ang kanilang mga ulo ay nakataas at 3 espada sa kanilang mga likod. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang kanilang tiwala, at maaari silang gumamit ng ilang mga espada, at naglakas loob silang magdala ng 3. Hay, tingin ko lang parang napakalakas nila. Nadulas lang ako. Napangiti si Jiang Xiaobai na nahihiya sa passenger seat. Napakalakas ba niyan? Tanong ni Ye Fan. Jiang. Pinilit ni Xiaobai ang kanyang dila, okay lang pero hindi ganoon ka-flamboyant. Sobra-sobra lang ang lalaki sa clan. Kung wala siya, hindi kita guguluhin. Dalawa ang nag-uusap, at 8 tao sa pintuan ng disipulo, na natagpuan din sila, ay huminto sa gitna ng kalsada at hiniling kay Ye Fan na huminto. Kabanata 1437 talagang walang magawa. 1437. Hindi dumating si Ye Fan para makipag-usap ng maayos sa kanila. Natural, tamad siyang huminto sa sandaling ito. Napagtanto niya na ang grupong ito ng mga disipulo ay may sariling paraan, ngunit pagkatapos ng isang grupo ng mga nakuhang martial artist, tinapakan niya ang accelerator, umungal ang makina, at nagmamadaling pumasok. Agad na ipinakita ng pulang Roffa ni Su Qingzhou ang lakas ng 12 silindro nitong makina, tulad ng isang pulang hayop, na tinatakot ang 8 mandirigma na umatras sa takot. May pumasok sa sekta. May pumasok sa sekta. Mabilis na kinuha ng isang alagad ang walkie-talkie at sumigaw ng malakas. Si Ye Fan ay sumugod sa lahat, sumugod sa isang marangyang pangunahing gusali sa kagubatan, at inihinto ang kotse sa tabi ng isang fountain. Sa sandaling ito, daan-daang tao ang sumugod mula sa iba't ibang posisyon sa Xuanjian sect. Kabilang sa kanila, mayroong ilang body refinement realm, at maging ang 2 soul concentration realm warrior, na tila mula sa clan. Pagkatapos ni Ye, lumabas si Fan sa kotse kasama si Jiang Xiaobai, sinulyapan niya ang daan-daang tao na sunod-sunod na nagsidatingan na may malaking interes. Hindi niya inaasahan na napakaraming tao ang namumuno sa Xuanjian sect. Umuunlad. Nakatitig din sa kanya itong daan-daang pares ng mga mata.
Nakikita ng lahat ang supercar na ito na may 10-10 milyong mga simbolo ng katayuan at alam na si Yefan ay hindi isang ordinaryong tao. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi kilala si Yefan. At, ang ilan sa mga babaeng disipulo na may magandang tangkad ay nagulat nang makita nila si Jiang Xiaobai, at humajijek at tumuro. Kung gayon bakit naglakas loob si Fatty na lumapit? Oo, hindi ba siya hinabol ni Elder Wei? Kung pag-uusapan, bakit hindi pa bumabalik si Elder Wei? May narinig si Yefan sa kanyang mga tainga at hindi niya maiwasang maunawaan ang isang bagay, nanliit ang kanyang mga mata. Sa pagtingin sa matabang lalaki, ang mukha ni Jiang Xiaobai ay namumula ngayon. Hindi nakakagulat na ngayon ka lang kumikibot. Halika sa Xuanjian Sect para matuto ng swordsmanship. Naghahanap ka ba ng babaeng alagad na mapag-aaralan? Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at umiyak. Depensa ni Jiang Xiaobai sa mahinang boses, Mr. Ye. Kapag nagsasanay ng swordsmanship, walang panuntunan na hindi ka maaaring magsanay kasama ang mga binibini. Magkapantay ang mga lalaki at babae. Fuck you gender equality. Marunong din tumawag ng miss. Akala ni Yefan, may pagnanasa na ako, paano ka magiging mas malabag kaysa sa akin? Isang babaeng disipulo na malapit sa. Ilang sandali ay narinig ang kanilang mga salita at humajijek, itong matabang lalaki ay interesado pa rin sa ating hipag. Tinanong ko rin kung ilang taon na ang aking asawa. Bukod sa isang babae na medyo matanda na at maayos ang itsura, at nagmamadaling samaway na namumula ang mukha, shut up. What to say? Tinakpan ni Jiang Xiaobai ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay, na parabang hindi makikita ang kanyang pamumula. Oo. Biglang lumaki ang ulo ni Fan, inaabangan lang si Ling Baiguang Jiequan, huwag mo siyang sisihin, walang magawa ang taong matabang ito, hindi niya ito makontrol. Maingay, anong formalidad? Isang katanghaliang lalaki na nakaasol na kamiseta ang nakatayo sa harapan sa oras na ito, tumingin kay Yefan, at mariing sinabi, sino ang inyong kamahalan? Bakit pilit kang pumasok sa ating Xuanjian Sect sa sikat ng araw? Bago pa makasagot si Yefan, isang binata sa tabi ng lalaki ang bumulalas, Mr. Ye. Ang binatang ito ay ang young sect master ng Xuanjian Sect, si Liu Yunfeng, na nakipag-usap sa kanya ng ilang beses sa nakaraan. Yunfeng, kilala mo ba siya? Nakakunot ang noo na tanong ng lalaking nakablo. Si Liu Yunfeng ay mukhang nataranta at mabilis na sumagot, Ama. Ito ang Sword God Yefan. Ano, sa sandaling iyon, ang mga taong nakarinig ng prestihiyo ng Sword God ay napabuntong hininga, ang kanilang mga mukha ay sobrang pangit, at may matinding gulat sa kanilang mga mata. Ang mga hindi pa nalantad sa antas na ito ay tumingin sa paligid sa isang pagkawala, hindi alam kung ano ang nangyayari. Sa katunayan, pagkatapos lamang makipag-ugnayan si Liu Yunfeng at ang iba pa sa angkan ay napagtanto nila na si Yefan, na ilang beses nang nakilala, ay isa ng dominanteng powerhouse. Sanay na si Yefan sa ganoong katahimikan. Walang pakialam na nagtanong, ikaw ba ang suzerain ng Xuanjian Sect? Ang lalaking nakaasol ay nagmamadaling itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, sa Xialiu Tongzhou, ito ang kontemporaryong sect master ng Xuanjian Sect. Nasaan ang iyong ama na si Liu Yuanqing? May magandang impresyon pa rin si Yefan sa matanda, ngunit hindi niya ito nakita, kaya nagtanong siya ng casual. Liu, malungkot na sinabi ni Tongzhou, ang aking ama ay namatay dahil sa sakit noong unang kalahati ng taong ito. Oh! Tumango si Yefan, ang mga sinaunang mandirigma ay hindi mga immortal, at kung minsan ay hindi maiiwasan ang mga sakit. Nasa kabisera ako, hayaan ang iyong sub-brother master na umatras mula sa underground affairs ng kabisera, alam mong lahat, sabi muli ni Yefan. Liu. Si Tongzhou at iba pang senior na miyembro ng Xuanjian Sect ay mukhang mapait, at tumango ng may kaba, na-offend namin si Mr. Ye, at hindi kami nang ahas na magreklamo. The second offense is to offend me. May mali sa ginagawa mo. Lumingon si Yefan kay Jiang Xiaobai sa tabi niya at sinabing, ngayon, ang matabang lalaking ito mula sa paksayo ng Shushan ay narito upang makipag-usap sa iyo, hindi banggitin na siya ay kasama ng mga lalaki at babae. Matuto tayo sa isa't isa, ngunit hindi tayo hahabulin at manakawan. Hindi napigilan ni Jiang Xiaobai na tumango, mukhang agrabyado. Ito, si Liu Tongzhou at ang iba ay hindi maiwasang tumingin sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting mahabang kamiseta. Ang dalawa sa kanila ay parehong may antas ng paglilinang ng konsentrasyon. Base sa kanilang aura, nag-practice din sila ng parehong pagsasanay kasama si Wei Jijia, at halatang miyembro sila ng Baizi clan. Ang isa sa mga lalaking nakaputi ay kailangang tumayo at ikinulong ang kanyang mga kamay, Mr. Ye, patawarin mo kami sa hindi namin nalalaman, alam namin na siya ang iyong nasasakupan, at hindi kami mangangahas na masaktan kung mayroon kaming 100 tapang. Ngumisi si Yefan at umiling, mukhang hindi talaga kayo naiintindihan. Wala itong kinalaman kung galing siya sa akin o hindi. Kung gustong lumaban ng iyong angkan, maaari mong ipaglaban ang iyong sarili. Sa isang malaking lungsod, ikaw ay may hawak na kutsilyo at baril. Basta-basta magdadala ng kapahamakan sa buhay ng mga ordinaryong tao, hindi mo ba talaga tinatrato ang mga ordinaryong tao bilang tao? Ang matigas at tahimik ang mga mukha ng lahat ng naruroon.
Bumantong hininga si Yefan at ikanaway ang kanyang kamay, kalimutan mo na ito. Ang pakikipag-usap sa iyo maliit na isda at hipon ay walang silbi, hindi ka maaaring maging master. Kaya, mula ngayon, ibabalik mo ang isang liham at ipaalam sa mga makakatawag na sa araw na ito, ang alyansa ng angkan ay aalis sa Xuanjian sect at Huahai. Hayaan akong malaman, Huahai ay may sinuman sa iyong mga miyembro dito upang manalo sa sinaunang martial arts sect o underground gang, at nalaman ko ang ilan at pumatay ng ilan. Ang dalawang lalaki mula sa angkan ng Baizi ay mukhang takot na takot, at ang isa sa kanila ay nanginginig na nagtanong, Mr. Ye. Kami ay mga subordinate ni Elder Wei, kaya kailangan naming tanungin si Elder Wei. Ngumisi si Yefan, huwag mo nang itanong, kinatay ko na siya, naging tubig ang katawan, at nasa imburnal. Ang napabuntong hininga ang mga manunood, si Liu Tongzhou at ang iba ay kasing putla ng papel, si Wei Jijia, na napakalakas sa harap nila, ay nakuha na nila sa isang kisap mata. Pinatay si Yefan. Ang dalawang lalaki mula sa angkan ng Baizi ay hindi nang ahas na magsalita ng anuman, tumakbo sila palayo at nawala kaagad pagkatapos. Sinuri at kinumpirma ni Yefan na walang klan na tao sa pinangyarihan, at pagkatapos ay pumasok sa bahay. Labis na natakot si Liu Tongzhou na siya ay tumutulo ng malamig na pawis, at mabilis na nagpaliwanag, Mr. Ye. Walang mga angkan dito. Sa iyong mga salita, aalis kami kaagad sa alyansa ng angkan. Ang mga tao sa pamilyang Liu ay iniisip lang, kahit na ang angkan ay hindi nasisiyahan, ito ay mas mabuti kaysa mamatay sa kamay ng buhay na impyerno ngayon. Ngumiti si Yefan at sinabi, ano ang kinakatakutan mo, may itatanong ako sa iyo, hindi ka makakapasok. Umupo. Nagkatinginan sina Liu Tongzhou at Liu Yunfeng, tumalon ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan, at pagkatapos ay bumagsak, abala sa paggawa ng isang nakakaanyaya na kilos. Please. Anong ginagawa mong nakatulala? Open to welcome. Ilabas ang pinakamasarap na dahumpaw. Ihain ang tsaa. Kabanata 1438 basagin ang aking insenso. Noong 1438, siya dumating sa Taiman ng Xuanzhangzong, at isang grupo ng pulang sandalwood at mahogany furniture at accessories ang nagpakita ng kanilang mga pinansyal na mapagkukunan. Oo. Si Fan ay nakaupo sa upuan ng host at bisita, habang si Jiang Xiaobai ay nakatayo sa likuran niya ng maingat, hindi nangangahas na umupo. Si Yefan ay humigop ng tsaa, tumingin sa nanginginig na mga miyembro ng pamilyang Liu at sa mga elder, at sinabi, naka-attach ka sa angkan, payag ka man o pinilit ng sitwasyon, sagutin mo ako ng totoo. Natigilan sandali si Liu Tongzhou, na may kaunting cap-a-ton sa kanyang mukha, at sinabing, Mr. Ye, kahit na ang ating Xuanjian sect ay hindi kasing laki ng malaking negosyo ng angkan, na naipasa sa libu-libong taon, ngunit anuman ang mangyari, mayroon itong kasaysayan ng libu-libong taon. Gaano karaming hangin, hamog na nagyelo, ulan at nyebe, gaano karaming mga espada, ilaw, espada at anino ang nagtiis, upang magkaroon ng maliit na pundasyon ngayon. Paano ito posible, na maging isang alipin ng angkan ng maluwag sa loob? Sabi nga sa kasabihan, mas mabuting maging ulo ng manok kaysa buntot ng phoenix, bagamat umaasa rin tayong maalagaan ng angkan at magkaroon ng mas maraming mapagkukunan. Ngunit, kung ikukumpara sa kalayaan at pagpapahalaga sa sarili noong nakaraan, talagang walang magawa ang maging isang tao na may buntot sa pagitan ng ating mga binti. Sinabi rin ng isa pang elder, oo, tama ang sect master, wala tayong laban sa harap ng angkan, at wala tayong pagpipilian. Ang tumanggaw naman ang ibang matatanda at napabuntong hininga dahil sa kahihiyan. Pabirong sinabi ni Yefan, kung gayon, ano sa palagay ko, si Liu Junwen, ang pinuno ng Taiman ng Hilagang Sangay, ay handang maging dogleg ng isang babae mula sa Xuanfeng clan. Pagdating kay Liu Junwen, maraming tao na naruroon ng mukhang nakakahiya. Tapos galing sa sekta namin si Liu Junwen. Siya ay isang palpak, flamboyant na kontrabida, ngunit siya ay anak na ampon ng aking ama. Ang biolohikal niyang ama ay napakabait sa aming sekta noon, at talagang nilinang niya ito ay hindi masama, kaya't siya ang maging Taiman ng Sangay sa Hilagang Bahagi. Sa pagkakataong ito ang alyansa ng angkan ay naghahanap sa amin, at si Liu Junwen ang pinakaaktibo, ngunit ang iba sa amin ay hindi nais na kontrolin ng angkan tulad ng ginagawa niya, ngunit hindi kami maaaring tumutol. Pagkatapos ng lahat, mayroon din kaming mga asawa, mga anak at mga anak, sabi ni Liu Tongzhou. Saglit na nag-isip si Fan. Hindi ko lubos na pinaniwalaan ang mga salitang ito sa aking puso. Kahit na kontrabida talaga si Liu Junwen at pwedeng maging helmsman, hindi niya kayang mag-isa. Dapat may mga tao sa sekta na sumusuporta sa kanya. Pero, may isang bagay, sa tingin niya ay dapat totoo, iyon ang pagnanais ng grupong ito ng mga tao para sa katayuan, ito ay dapat na totoo. Ito ay mas mabuting maging Panginoon ng pamilya kaysa maging alipin ng isang grupo ng mga angkan. Kahit na ito ay pinigilan ng gobyerno sa simula, hindi ako nang ahas na maging masyadong lantaran. Nagpakita sa mundo, ngunit hindi bababa sa sila ay kabilang sa kanilang sariling domain, at kailangan lamang nilang magkaroon ng magandang relasyon sa mga nasa kapangyarihan. Tulad ngayon, ang isang angkan ay maaaring sumakay sa kanilang mga ulo. Sa this case, then go on,
I will make everything back to the way it was before. The clan controls the clan, whether you are ancient martial sects, famous family, or underground gangs, each is in charge of its own, huwag makialam sa kabuhayan ng mga tao. Dapat wala kang problema. Nakangiting tanong ni Ye Fan. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga tao mula sa Xuanjian sect, at sa wakas ay tumanggo si Liu Tongzhou at sinabing, syempre wala akong opinyon. Kung maibabalik natin ang nakaraang estado, hindi na natin ito mahihiling. Ngunit Mr. Ye, kailangan mo bang labanan ang buong angkan ng mag-isa? Bagamat alam ng mga tao ng Xuanjian sect na napakalakas ni Ye Fan, hindi ito isang bagay na maiisip nila, ngunit sa kanilang kamalayan, masyadong hindi makatotohanan ang lumaban sa buong alyansa ng angkan. Hindi mo na kailangang magtanong, dahil sinasabi ko na. Oo, syempre may mga dahilan ako. Pagkatapos ni Ye, natapos magsalita si Fan, binalak niyang tumayo at umalis. Mayroon na siyang magaspang na plano sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling ito, ang ilang pamimilit sa labas ay biglang lumapit ng mabilis. Nakangiting umiling si Ye Fan Qing, lumakad siya palabas sa napakagandang paraan. Pagdating sa gate, nakita niya ang apat na lalaki at babae na nakasuot ng magkaibang damit na nakatayo doon. Sa apat, mayroong dalawa sa daigdig na walang alikabok at dalawa sa kaharian ng mapagnilay-nilay, at iba rin ang kanilang mga aura. Isang lalaking matipuno at maikling buhok ang nangunguna. Walang ekspresyong sinabi ng Fan, gumagawa ako ng mga bagay, kailangan mo pa ba ng pahintulot mo? Sinabi ng malaking lalaki, bagaman kami ay mga hamak na tao, kami ay mula sa angkan ng Koi, angkan ng Bifang, ang angkan ng Tianluo at ang angkan ng Tianggo. Kami ay mga miyembro ng alyansa ng angkan, at sa likod namin ay libu-libong tao. Libu-libong mga inapo ng angkan, hindi mabilang na mga panginoon ng mga ninuno ng angkan. Kung ang iyong kamahalan gusto ng Sword God na tanggalin ang Xuanjian sect sa alyansa ng aming clan ngayon, at gusto niyang umatras kami mula sa Huahai, iyon ay ang maging kaaway ng buong alyansa ng clan. Espada. Kagalang-galang na Diyos, handa ka na bang harapin ang aming 12-dosenang mga angkan at magkaroon ng hindi katulad na paligsahan sa amin? Hindi napigilan ni Ye Fan ang masayang sinabi, mukhang ang mga ninuno ng iyong mga angkan, galit ka na ba sa akin? Sasama ka ba sa akin? Malinaw, ang apat na taong ito ay dumating upang ipahiwatig ang kahulugan ng mga ninuno ng alyansa ng angkan, hindi nila ito matanggap, at hiniling ni Ye Fan na umalis sila mula sa Huahai. Pagkatapos ng lahat, ang Huahai, bilang isang mahalagang lungsod sa Xia Kingdom, ay may iba't ibang kahulugan. Kung sumuko sila dito, ibig sabihin kaya nilang isuko ang lahat. Matigas na sinabi ng isa pang babae, ang aming mga ninuno ng lahat ng etnikong grupo ay naging mapagpasensya sa inyong kamahalan na Sword God, ngunit ang ginawa mo ay seryosong nakaapekto sa pagunlad ng aming angkan, at ang iyong mga aksyon ay hindi dapat para sa kapakanan ng dragon. Pinag-iisipan mo ba ito? Ito ay na parang hindi ka makaligtas noon, naiinip na sabi ni Ye Fan, sa huling pagkakataon, sasabihin ko, umalis ka sa Huahai ngayon. Nais ng iyong mga ninuno ang mundong ito, hayaan mo akong dumating sila ng mag-isa, ako, si Ye Fan, ay narito, darating sila kung mayroon silang lakas ng loob. Inyong kamahalan na Sword God. Alam namin na kaming apat na magkakasama ay walang kapantay sa iyo. Ngunit huwag kalimutan, kung gusto mong protektahan ang buong Xuanjian sect, hindi lang ikaw ang may sapat na lakas. Malungkot na ngumiti ang isa pang nakakubang lalaki, kung agresibo ang alyansa ng angkan natin, sa tingin mo okay lang. Maaari mo bang panatilihin ang napakaraming sinaunang martial arts sects at gang sa mundo? Sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay lumabas, ang mga tao ng Xuanjian sect ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon, at hindi nila maiwasang magtaka kung kaya ba talagang panatilihin ni Ye Fan ang napakarami sa kanila. Pagod na ang iyong mga ninuno sa pamumuhay, kaya maaari mo akong bantaan, unti-unting nanlamig ang mga mata ni Ye Fan Fan. Nang una niyang papatayin ang 4 na taong ito, at pagkatapos ay hanapin ang alyansa ng angkan upang ayusin ang mga account, nalaman niyang may isang malakas at matalim na pamimilit, biglang papalapit. Ang Rebel, maglakas loob na hawakan ang insenso ng pamilya Kung Liu. Nakita ko ang isang lalaking naka-green shirt, na may mahabang buhok na kamakaway, parang lumilipad na ulap at fog, na nagmumula sa langit. Oo. Naningkit ang mga mata ni Fan, ang lalaking ito ay miyembro ng mga sinaunang Diyos na minsang nakilala sa Xuanming clan, Shaoxiang swordsman, Liu Marqi Qing. Nang marinig ang mga salita ni Marqi Liu Qing, hindi napigilan ni Ye Fan na matigilan. Maaaring si Marqi Liu Qing ay mula sa pamilyang Liu ng Xuanjian sect. Kabanata 1439 na maniwala ka sa iyo. 1439. Bagamat ang apelyido ni Liu Qinghao ay Liu, at sikat si Xuan Jianzong sa kanyang espada, hindi inakala ni Ye Fan na maaaring iugnay ang dalawa. Gayunpaman, napansin ni Ye Fan na tila hindi kilala ni Liu Tongzhou at ng iba pa si Liu Qinghao, at medyo nalilito sila. Sa sandaling lumapag si Liu Qinghao, nang makitang hindi gumagalaw ang pamilya Liu, agad niyang pinagalitan, karaniwan ay hindi karapat-dapat na mga inapo. Ano ang ginagawa mo? Ikaw. Huwag kang luluhod at yumuko kapag nakita mo itong ninuno. Nanunood ang mga tagalabas. Gusto mo ba ng card?
Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, nakikinig dito, si Liu Qinghao talaga ang ninuno ng pamilya Liu, ngunit dahil sa agwat ng edad na daan-daang taon, hindi siya kilala ng mga inapo na ito. Si Liu Tongzhou at ang iba ay medyo napahiya. Maingat nilang tiningnan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang mas bata sa kanila ng ilang taon, at nagtanong, "Dare to ask who you are?" Isang baliw na nag-aangking ninuno niya. Kung hindi dahil sa kanyang Qinggang, magiging malakas ang pakiramdam niya, at hindi sila magiging magalang. Ipahayag na sana ni Marquis Liu Qing ang kanyang pangalan, ngunit tila hindi nararapat, kaya kinindatan niya si Ye Fan at sinabing, "Apo, sabihin mo sa kanila ang pangalan ng ninuno na ito." Nagalit si Ye Fan, "Paano ako magiging apo mo? Ang tinutukoy ko ay ang mga kaedad ni Ye Wuya, hindi ka ba apo o apo sa tuhod?" Totoong sinabi ni Liu Qinghao Yizheng. Papagalitan na sana siya ni Ye Fan, ngunit nang isipin niya ang tungkol sa kanyang edad, ninuno niya talaga siya, kaya hayaan siyang samantalahin ito. Kung tutusin, napakaraming mga kaaway niya, kaya't huwag mag-provoke ng isa pang miyembro ng mga sinaunang Diyos. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Ye Fan kay Liu Tongzhou at sa iba pang nasa likuran niya, siya ay isang eskrimador mula sa Shaoxiang, Marquis ng Liu Qing. Ano? Natigilan ang lahat sa pamilya Liu, at lahat sila ay naghinala na mali ang kanilang narinig. Ang mga master ng apat na angkan sa ibaba ay mukhang nag-aalala, at hindi nila inaasahan na may isang Shaoxiang swordsman sa likod ng pamilya Liu. Tinataya na ang mga ninuno ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, o hindi nila naisip na may isa pang Liu Qinghao, ano ang magagawa? Ikaw ang ninuno ng Marquis ng Qing na kilala bilang Xiao Xiao Muyujun ay hindi bumalik, pinutol ang Xiangjiang River gamit ang isang espada, mahigit 300 taon na ang nakalipas. Tulala na sabi ni Liu Tongzhou. Naramdaman ni Liu Qinghao na sa wakas ay may mukha na siya, at tumayo siya habang ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang mga kamay na puno ng mga matatanda, nakasimangot at sinabing, "Bakit, hindi mo ba itinatago ang larawan ng ninuno na ito? Parang hindi ito ang painting." Isang grupo ng mga miyembro ng pamilyang Liu biglang naalala na ang ipinasa na larawan ay tila isang tao, at least tama ang pakiramdam. Bilang karagdagan, sinabi ni Ye Fan, agad silang naniwala. Biglang natuklasan na ang kanilang mga dakilang ninuno ay buhay pa, isang grupo ng mga inapo ng pamilya Liu ay napaluha sa pananabik, napaluhod at nagsimulang yumuko at sumigaw ng, "Ninuno." Bahagyang tumayo si Ye Fan, kung hindi, tila siya ay sinasamba bilang kanyang ninuno. Sa pakikinig sa mga salita ng pamilya Liu, itong si Liu Qinghao ay talagang sikat na eksperto sa simula. Siyempre, kung mapapaboran siya ng Diyos ng digmaan, natural na walang problema sa kanyang lakas. Hindi ko lang alam kung anong background ang pinanggalingan ng pangalan niya. Hinaplos ni Liu Qinghao ang kanyang baba ng may kasiyahan, ngunit nalaman niyang wala siyang balbas, at pagkatapos ay kailangan niyang ilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, tumahimik, at sinabing, "Tumayo ka, tingnan natin kung ano ang hitsura niyong isa-isa. Nakakahiya para sa aking mga ninuno sa pamilyang Liu. Kayong mga tao. Kung hindi dahil nakita kayong dinadala sa dead end na ito, malapit nang masira ang insenso, at ang mga ninuno ay hindi maaabala na bigyang pansin kayong mga bastard." Kulay. Pagkatapos ng isang round ng sorpresa mula sa sumusunod na apat na clan masters, ang malaking tao ay muling nagsabi, "Ito pala ay si Senior Liu, ang eskrimador ng Shaoxiang, walang galang." Si Senior Liu ay miyembro ng mga sinaunang Diyos at dapat malaman ang background ng alyansa ng aming angkan, sana ay hindi tayo mahirapan do. Joke lang. Si Wei Bufan at Xingyin's Gang of Stray Hairs ay talagang siniseryoso ang kanilang sarili. Nagpunta ba kayo dito bilang fertilizer? Sa puno sa silangan, 12-dosenang berdeng dahon ang lumutang sa ibabaw. Nang dumating ang mga daong ito sa karamihan, bigla itong naging mga espadang berdeng ilaw na may walang katulad na talas. Tumakbo. Napagtanto lang ng mga master ng apat na angkan na si Liu Qinghao ay gumawa ng hakbang at gustong lumikas, ngunit nalaman na huli na ang lahat. Ang mga berdeng dahon ay parang ipoipo ng kamatayan, na bumabalot sa kanila ng 360 degrees sa lahat ng direksyon, ang bawat dahon ay madaling tumagos sa kanilang tunay na diwa, at direktang tumama sa 12-dosenang mga butas ng dugo sa kanila. Sa isang kisap mata, ang apat na taong ito ay nasa pool na ng dugo. Ang mga tao ng Xuanjian sect ay labis na nasasabik na agad silang nakaramdam ng pagmamataas at sinigawan ang makapangyarihang mga ninuno. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Isa rin siyang swordsman, kaya kailangan niyang humanga sa kontrol nitong sword intent. Bagamat sa pangkalahatan ay hindi ito maihahambing sa kanyang Emperor-level Peerless Sword Intent, ito na ang pinakakatangi-tanging sword intent na nakita ni Ye Fan. Ang ganitong uri ng mace na control at ang layered sense ng sword ay magpapagana ng madali, ay mas mahusay pa kaysa kay Ye Fan. Masasabing ang sword intent ni Liu Qinghao ay may kakaiba. Apo, hindi may kukumpara ang heavenly sword intent ko sa emperor level mo, pero okay lang. Nakangiting sabi ni Liu Qinghao. Ang sword intent, sa ilalim ng emperador, ay ang tatlong antas ng langit, lupa, at tao. Ito ang nabasa ni Ye Fan pagkatapos basahin ang ilang classics, at malamang naintindihan niya. Bagamat hindi ko alam kung sino ang nagbuod nito, parang ito ang nakikita ng mundo.
Sa itaas ng pundasyon ng antas na ito, mayroong tatlong mas malalaking kaharian ng espada ng tao, espada ng puso, at walang espada. Kung mas mataas ang antas, mas husay ang pagpapabuti pagkatapos makapasok sa dakilang kaharian. Sa pangkalahatan, napakabihirang maunawaan ang sword intent. Napakahusay din ng human-level sword intent. Ang mga nakakaunawa sa heaven-level na sword intent ay lahat ng mga henyo na bihirang makita sa loob ng 100 taon, at lahat sila ay mga swordsman. Ang layunin ng Emperor-level sword ni Ye Fan ay isang bagay na hindi mahanap. Maganda ang sword intent ni Senior, pero pwede ba tayong mag-usap? Huwag mo akong tawaging apo, hindi ba nakakatanda ka rin yan? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Masayang sinabi ni Liu Qinghao, slick, yun lang, tatawagan kitang bata, tutal, guwapo naman talaga ako at bata. Hindi ko inaasahan na ang ninuno ng Xuanjian sect ay si Senior Liu. Mukhang sumasang-ayon ka sa akin sa iyong ginagawa, ang iyong plano na ayusin ang mga bagay sa kasalukuyang gulo. Nag-isip si Ye Fan, maraming katulong ang palaging mabuti. Ikan-away ni Liu Qinghao ang kanyang kamay at sinabing, responsibilidad ko lang na protektahan ang Xuanjian sect. Kung tutuusin, ipinanganak ako sa pamilya Liu mahigit 400 taon na ang nakalilipas, ngunit sa mundong ito, bilang isang maluwag na magsasaka, hindi ko masyadong makontrol. Iyon ang bagay. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa at sinabing, para lang maprotektahan ang Xuanjian sect, maaga o huli, mapapahiya pa rin ito. Mapaglarong tiningnan siya ni Liu Qinghao, boy. Wala ka pa ba? Tila dapat niyang labanan ang buong alyansa ng angkan ng mag-isa, na isang napaka-stupid na bagay. Makahulugang sinabi ni Liu Qinghao, hindi kita minamaliit, naniniwala ako kay Ye Wuya. Saglit na natahimik si Ye Fan, nakaramdam ng mahina sa kanyang puso na tila hindi normal ang relasyon ni Liu Qinghao at Ye Wuya. Kabanata 1440 napakaganda nito. 1440. Sa sandaling ito, biglang kumapit si Liu Qinghao sa balikat ni Ye Fan at sinabing, nandito na ang lahat, at tanghali na ang mga nag-iingay sa mga lalaking ito, kumain na tayo at pagkatapos ay umalis na. Ang maliliit na anak ng pamilya Liu. Bilasan mo at maghanda ng handaan, ilabas mo lang ang mga mahal at magaganda. Kung gusto mong maging maayos sa Xia Kingdom sa hinaharap, itong Sword God, Mr. Ye, ang iyong malaking backer. Masaya, tulad ng isang bata, siya ay tumugon ng malakas, at nagmamadaling pumunta upang ipakita ito sa mataas na espiritu. Sa suporta ng kanilang mga ninuno, agad na nagbago ang tapang ng grupong ito ng mga tao. Laging nararamdaman ni Ye Fan na may mali. Kinuha niya ang cellphone niya para tingnan ang oras at ipinikit ang mga mata. Basta bago mag-alas 10, kumain ka na ng tanghalian. Sabi ni Ye Fan na may mapait na ngiti. Brunch na yan. Nakangiting sabi ni Liu Qinghao. May ganoon ba? Hindi nakaimik si Ye Fan, gusto niyang bumalik para samahan ang kanyang anak. Hinawakan ni Jiang Xiaobei ang kanyang tiyan at sinabing, Mr. Ye, talagang nagugutom na ako. Hindi kita tinanong. Pinandilatan siya ni Ye Fan. Ngunit si Liu Qinghao ay masigasig, at kinaladkad niya si Ye Fan papunta sa banquet hall. Naghahanda na ng tanghalian ang kusina ni Xuanjianzong. Sa sandaling ito, halos handa na ang maraming sangkap, at ang bilis ng paghahatid ay napakabilis. Sa maikling panahon, napuno ang isang mesa na naglalaman ng mahigit 20 pinggan. Sunod-sunod na pumasok si Liu Tongzhou at ilang iba pang matatanda, na gustong mapalapit kay Liu Qinghao Patriarch, lahat ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, bago sila makalapit, namutla ang mukha ni Liu Qinghao at pinigilan niya ito, Hoy! Ano ang gusto mo? Nagulat si Liu Tongzhou, at sinabing maingat na may ilang hinaing, matandang ninuno, hindi ba tayo pupunta rito? Gusto kong bigyan ka ng ilang baso ng alak. Marami kaming gustong sabihin sa iyo, dahil ayos ka na sa loob ng maraming taon, bakit hindi ka pa bumabalik? Namimiss ka na ng mga anak at apo ko. Gago ba kayo? Kapag sinasamba ninyo ang inyong mga ninuno sa Qingming Festival, kumakain ba kayo kasama ng inyong mga ninuno sa hapag? Tanong ni Liu Qinghao. Nagsasakripisyo. Sumasamba sa mga ninuno. Nabaliw si Liu Tongzhou at ang iba pa. Kahit ninuno ka, buhay ka pa rin. At saka, kung gusto mo talagang sumamba sa mga ninuno, bakit hindi mo sila hilingin na magsindi ng kandila at magsunog ng papel? Siyempre, hindi sila naglakas loob na sabihin ang mga salitang ito. Kalokohan. Ninuno mo ako, at nandoon pa rin ang tablet ko sa ancestral hall mo. Hindi pa ba nagpapasusu? Liu. Itinuro ni Qinghao ang pinto, lumabas ka. Weird, wala silang choice kundi mag-walk out ulit. Maya-maya, tumingin muli si Liu Qinghao kay Jiang Xiaobei, ikaw na taong grasa, ito rin ay isang hapunan na maaari mong ihain. Lumabas ka. Malungkot na sinabi ni Jiang Xiaobei, Ancestor, maaari mo ba akong bigyan ng manok? Nagugutom ako. Ang ninuno ay sumigaw ng napaka-crispy, na parabang si Liu Qinghao ang ninuno ng kanyang pamilya. Nang hindi naghihintay na magsalita si Liu Qinghao, inabot ni Ye Fan si Jiang Xiaobei ng isang plato ng inihaw na manok. Nagmamadaling kinuha ni Jiang Xiaobei ang plato at lumabas habang kumakain. Kung tutuusin ay ayaw niyang manatili dito para kumain, ang dalawang tiyuhin na ito ay napakahirap pagsilbihan. Pagkaalis ng lahat, at ubiling umupo si Ye Fan,
humigop ng tsaa, at nagsabi, kumakain ba ako ng mga handog sa harap ng libingan? Hehe, wala akong pakialam, makakain mo ito, sabi ni Liu. Dinala ng Marquis ng Qing ang pitchel at sinabing, anong tsaa, inumin. Babalik ako mamaya, kaya hindi ako makakainom. Natatakot ka pa rin bang magpasuri sa pagmamaneho ng lasing? Hindi naniwala si Liu Qinghao. Napabuntong hininga si Ye Fan, may mga bata sa bahay, hindi maganda ang impluensya, pinangungunahan ng halimbawa. Sinabi ni Liu Qinghao, oh, ang pagiging isang magulang, iba lang. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, mukhang hindi ka nagugulat na bigla akong nagkaroon ng anak. Tila ba nagmamasid ka ng palihim? Iniwan mo ako para kumain, hindi mo na lang ako hinayaang kumain ng mga handog. Iningatan ni Liu Qinghao ang kanyang sarili, nagsalin siya ng isang baso ng alak sa lupa, kumuha ng isang piraso ng spare ribs, kumagat, at sinabing, napagmasdan kita saglit. Gayunpaman, curious lang ako kung saan nagpunta si Ye Wuya. Habang kumakain ng mani, nagtanong si Ye Fan, ano ang kinalaman nito sa palihim mong pagtitig sa akin? Sa mundong ito, walang maraming bagay na maaaring magpahalaga kay Ye Wuya, maliban sa mga masarap, wala talaga. Kahit na sa mata ng maraming tao, siya ay laban sa Dharma King of the Doomsday sa daan-daang taon. Siya ay isang panghabambuhay na kaaway. Kung tutusin, wishful thinking lang ito ng mga outsiders. Itinatag niya ang mga sinaunang Diyos, at nagpapanggap lamang siya, at hindi talaga siya lumaban sa hari ng katapusan ng mundo. Tapos na. Kahit ang dalawang anak niya, wala siyang pakialam. Pero sa iyo lang, parang malaki ang pag-asa niya. Sinabi dito ni Liu Qinghao, pabirong sinabi, kaya gusto ko lang malaman kung malalaman ko mula sa iyo, saan nagpunta si Ye Wuya at kung umalis ba siya sa mundong ito. Paano ang resulta? Tanong ni Ye Fan. Bumantong hininga si Liu Qinghao at sinabing, sa ngayon, wala na talaga si Ye Wuya sa mundong ito. Ang lumang bagay na ito. Kung talagang gusto mong umalis, maaari kang umalis nang hindi iniisip ang mga nakaraang araw, at hindi mo na ako isasama kapag umalis ka. Nagtaka si Ye Fan, mayroon ba kayong magandang relasyon? Hehe, ito ay katulad ng relasyon mo at ng taong grasa sa labas, nakangiting sabi ni Liu Qinghao. Sumimangot si Ye Fan, tumango at biglang nagsabi, kung gayon naiintindihan ko, hindi ka talaga niya aalisin, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bote ng gasolina. Nagdilim ang mukha ni Liu Qinghao, itinaas niya ang kanyang kamay at nanigas saglit, nang makitang hindi natatakot sa kanya si Ye Fan, kailangan niyang pumihit para kumuha ng baso ng alak at inubos ito, Ulong, kung hindi kita matalo, gusto mo ba talagang manigarilyo? Kayo, lolo at apo ay parehong mabait. Nagpatuloy si Ye Fan sa pagkain ng mani, gusto mong tanungin ako tungkol kay Ye Wuya. Hindi ko talaga alam kung saan siya nagpunta. Bakit ka nagmamadali, hindi na kita kinakausap ngayon, sabi ni Liu Qinghao na may kislap na alaala sa kanyang mga mata. Sa palagay ko noon, bata pa ako, at nakagawa ako ng ilang mga tagumpay sa espada, dagdag pa ang hitsura ko, maraming babae ang nagkakagusto sa akin. Kaya, unti-unting nahulog ang isip ko sa mga babaeng iyon, naglalaro, at sa wakas. Nang malaman ito ng mga lalaki nila, hinabol at pinatay ako ng mga tauhan nila sa buong mundo. Ah! Hindi mo maisip ang estilo ng aking henerasyon ng mga santo ng pag-ibig noon. Nakikihalubilo ka rin sa mga babae sa lalaki. Tapos hindi ka ba magnanakaw ng bulaklak? Sabi ni Ye Fan nang may pang-aalipusta, mukhang maganda. Ano? Inilabas ni Liu Qinghao ang kanyang mga ngipin, ngunit nagpipigil siya at walang pakialam na sinabi, kalimutan mo na ito, ang magnanakaw ng bulaklak ay ang magnanakaw ng bulaklak. Gayunpaman, ang mga taong hindi nakauunawa ng damdamin noong panahong iyon ay nagsabi ng parehong bagay. Anyway, sa oras na iyon, ang mga tao ng pamilya ng aking pamilya, mga taga-Xuanjian sect, ay nahihiya din sa akin at hindi ako kinikilala bilang isang tao. Lumulutang ako sa mga ilog at lawa noon. Akala ko sapat na ang kasiyahan ko, at namatay ako sa ilalim ng asawa ng isang babae. Sino ang gusto? Naisip ko na biglang lumapit sa akin si Ye Wuya. Hindi napigilan ni Ye Fan na magbago ang kanyang mukha, at sumimangot siya, ikaw at hindi niya dapat paglaruan ang aking. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.